Gandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi mga kapatid, kapatid na Jeriel, kapatid na Henry, kumusta kayo dyan? Mabuti po, live na po tayo ngayon sa ating weekly 1001 Berean Questions. Pero ngayon po, tayo po ay, ang ating medium po ng ating komunikasyon ay Filipino, Tagalog, ano po. Oo nga. Bago Para tayo magpatuloy, kasi mga kapatid. concentrate natin ngayong gabi ang programang ito Mhm. para doon sa naganap noong Lunes doon sa Pilipinas na peace rally noong Iglesia ni Cristo. Marami po kasi tayong naririnig na iba't ibang mga komentaryo kung ano yung ginawa, masasakit na pananalita. Alam nyo, sabi nga dapat maunawaan nating mabuti. Ano ba talaga yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo? Ngayon, ito po, ibang point of view. Ibang POV to, kapatid na Henry. Kasi ito, point of view ng mga dating Iglesia ni Cristo. Mga Maganda po yan. oh, Maganda po yung ating topic. So bago po tayo opisyal na mag-umpisa, tayo po ay mananalangin. Panginoong Yahuwah, maraming salamat po sa iyo. Muli po kami magsasagawa ng aming palatuntunan. Naway tulungan po kami basbasa ng aming mga puso, ang aming pananalita, maging mabuting kasangkapan kami sa pagbibigay ng mga impormasyon na makakatulong sa aming mga kapwa. Patawad po sa aming mga pagkukulang. Inihiling po namin ang iyong basbas at ang kapatawaran sa aming mga pagkukulang sa pangalan po ng aming dakilang tagapagligtas, ang Panginoong Yahushua. Amen. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat yan. Kapatid na Henry, kamusta na po ba dyan sa iyong teritoryo dyan sa Alaska. estado ng Alaska? Malamig po, malamig. Brother Erning, kumusta po kayo? Malamig pa rin, kaya ako ay no? Kapal ng Malamig aking ha. Oo nga. Amerikana. At least, Ngayon, alam nyo, ngayon natin kailangan ng konting global warming. Yan lang masasabi ko. Konti lang naman. Huwag masyadong marami. sa ano na lang, housewarming na lang. Meron naman sa loob ng bahay yan eh. By the way, Brother Jeriel, kumusta na po ang sitwasyon niya sa yung mga wildfire? Na apula na ho ba yung ano? Meron puta-putak kanong isang araw lang, alam mo, may nagsimula sa Ventura County, sa may riverbank. Ibang lugar na naman yon. Medyo siguro mga mula doon sa original na fire, doon sa Palasig, siguro mga kung ilang kilometro o milya lang yon. Siguro mga 5 miles away. Meron na naman. Buti hindi pumunta doon sa neighborhood na apula nila. Tsaka yung yatang wind last week kumpara sa ngayon ay mas mahina na ano po. Hindi na masyadong mahangin. Hindi katulad nung sumiklab yung apoy na yan. Ano? Kaya naging wildfire eh. Alam mo, actually, ang incendiary, no? Una nagsimula sa forest eh. Dahil ang incendiary doon, yung talagang pinaka-fuel niya, yung mga patay na dahon, yung mga Patay na sanga. patay na sanga, patay na puno mismo na nakabalandra doon. Ano? Tapos, yung mga bahay, brother, yung mga bahay, matagal na rin yung iba doon eh. Nasa ilang taon na sila nung mahigit. Yung mga bubong doon kasi, pag dinapuan ng amber, alam mo yung alipato, tawag nating alipato, Parang yung maliit na oo, apoy yung pagsisiklam yun ngayon. Tapos ayun. lipat-lipat. Malakas ang hangin. Alam mo naman, ano ba ang para magkaroon ng apoy at saka ng sunog? Ano ba yun? Di Maganda ho ba? yung topic yan ha. Ano ba yan? Meron po tayong tinatawag na Brother Erning or Brother Jeriel, yung tinatawag natin na combustion or fire triangle. Okay? Oo, So ibig sabihin nito, tatlong legs, tatlo yung elemento para makapagsimula at mapanatili ang apoy. Ano po yan? Yung isa is yung oxygen. Mhm. Pangalawa ay yung fuel. Pangatlo ay heat. Pag may isang nawala ron, mamamatay ang apoy. Halimbawa, kung nakokolektang mabuti yung mga tinatawag nyo na mga deadwood, mga patay na puno, patay na sanga, sa ilalim, yung sa kapaligiran ng forest, mas less ang fuel, di ba? Yeah.
At kung halimbawa, yung oxygen wala tayong magagawa ron kasi nandiyan yan sa air, di ba? Yeah. Yung heat, wala rin tayong magagawa doon dahil sa hindi natin kontrolado yun. So, ang number one na makokontrol, yung fuel, yung source of fuel, di ba? Yeah. Which is, or are, yung sinabi nyo, mga deadwood, mga natuyong sanga, puno, etc., etc. At Yeah. saka, pag masyadong dense ang forest, di ba? Magkakadikit. Tapos, andyan yung mga fuel. Ay, pag nagliyab yan, damay-damay na yan. Kaya nung nakita ko yung video na sobrang laki ng apoy, ano, talagang... Pero nakita niyo ba yung eroplanong galing sa Canada? Mhm. Yung mag-scoop siya Scoop. ililipad siya, pupunta siya doon sa Dagat. parting may tubig. Aha. Lumampas. Mag-scoop siya ng mga tubig, no, ng ilang libong gallons, tapos bigla niyang spray ngayon sa sunog. Yeah. Ang galing no? So galing pa ng Canada 'yon sa hindi ko alam Mhm. kung saan parte pero parang dalawang eroplano 'yun. So ngayon, medyo na contain na ng konti yung wildfire ano. Ang isa pang wildfire na nangyayari ngayon sa Pilipinas naman. Pero hindi literal na wildfire. Yeah. Political wildfire naman, di ba? Political fire yung nangyayari dyan. Yeah. Kasi meron yatang fuel na pumunta doon sa gitna, lalong naglagablab. Ayun. Di ba? Yeah. So, discuss natin alam ngayon. nyo, maganda ring ano. Una, okay. Ito ay, ano ba tawag natin sa earning? May tawag tayo dito, yung tinatawag natin na full disclosure ba yon o yung parang paunang sabi na hindi kami affiliated sa anumang partido sa Pilipinas. Hindi. Wala kaming allegiance sa bansang Pilipinas. Wala. Although ang ating heritage ay Pilipino. Ano po? Yeah. Pero hindi tayo makabongbong Marcos or anti-Duterte. Hindi tayo doon. Hindi. Naalala ko lang nung bata ako, syempre, doon tayo lumakilat sa Pilipinas. Naalala ko ang madalas na tinataguyod natin na partido ay KBL. Yeah. Kilusang, ano nga ba tawag doon? KBL? Kilusang Bagong Lipunan? Bagong lipunan yata yun. Yun ang partido ng matandang Marcos, di ba? Yung Marcos Sr. Anyway, ngayon ang dami-dami ng party sa Pilipinas eh. Hindi natin masundan kung ano yung mga... Kaya ano na Pilipinas party-party. So ngayon, sinubaybayan natin yung pangyayari bago magkaroon sila nung tinatawag na peace rally or rally for peace. Kasi nakita natin yung mga developments at natuloy na rin yon nung Monday, ika-13 ng Enero. Ano ang pinagpapasalamat po natin na mapayapa namang naisagawa yon, walang naging riot, walang nasaktan, hopefully, yun ang ating pagkakaalam, wala pong naging property damages, no? Kasi ano sila ngayon, parang nando sila sa isang, ano ba tawag nila doon? Quirino Grandstand area ba yun? Sa Luneta yun. Sa Luneta, oo. Yung sa ano yata yun, nakaharap sa dagat yun eh. Yeah. Tsaka makikita mo rin yung monumento ni Jose Rizal, di ba? Sa Luneta. Oh, doon yun sa may banda pa ron. Malayo pa yon. Sa monumento ni Rizal, tatawid ka sa karsada, nandun yung grandstand. Pero maniniwala ba kayo na hindi pa ako nakakapunta sa Luneta Park? Hindi ko pa nakita yung bantayog ni Jose Rizal. Oo. Kayo po ba, Brother Erning, nakapunta na kayo sa Luneta? Kung pala doon. Alam mo kung hindi pa nakita yung bantayog ni Jose Rizal doon, punta ka dito sa amin. Dito po sa California, may bantayog po si Jose Rizal dito sa talaga? Seafood City. May bantayog ang national hero. Dito na lang, kaya lang ulo. Nakita naman natin doon sa mga may nagpapadala sa akin ng mga litrato, masasaya silang dumalo nung rally for peace. Ano po? Ngayon, meron ding mga nakikita tayong mga YouTube feeds, di ba? Ang dami niyan, naglipa na. Hindi na natin i-share yan, pero karamihan ng mga komentong nakita natin ay disappointed sila. Yeah. Disappointed. Yung mga tinatawag nating mga third party or independent
ano ba tawag nila doon? Vloggers ba yun? Yeah, yung mga Mm. vloggers. So sinasabi nila na hindi naman, kala ko ba rally for peace yan eh. Political rally pala yan. Ano po, Brother Erning? Na sinasabi nyo, rally for peace. Pero nung tinitignan namin yung mga pagsasalita ng mga tao sa entablado, tapos meron pa kay inimbitahang politiko na, ewan ko, dati bang kongresista yon? Hindi makilala yon. Congressman yata yun eh. Congressman or Pero member congressman ng iglesia dati. daw yun eh. Oh, okay. Ngayon, maraming nagsasabi na parang hindi rally for peace. Kasi ang rally for peace, in-expect natin is, buklod-buklod, magkakaisa, uh, pagpabatiin yung mga nag-aaway na mga partido, di ba? Yun ang expectation natin na peace rally, ano po. Yeah. Kaya lang ako, napanood ko rin mismo na sabi ko, rally for peace. Panoorin ko nga kaya to. Ang obserbasyon ko lang naman, obserbasyon lang, sana wag magagalit sa akin yung mga members ng INC na hindi naman rally for peace yan eh. Parang naniniwala na ako dun sa maraming vlogger, sabi nila, show of force. Parang sinasabi nila na, oy mga kongresista na nagbabalak na bumoto sa impeachment ni VP Sara, kilala namin kayo pag, di ba? Malapit na ang midterm election, ika nga. Kailan ba 'yon? Sa Mayo itong year na to, di ba? Meron tinatawag na midterm election. Alam mo, Sa tama. Pilipinas, ha? Teka muna bago mo ituloy ang sinikwento mo. Alam mo, tama ka dyan, brother. Kasi yung vote na yan, kaya malalaman ng taong bayan kung sino bumoto to impeach the vice president. O yung Open vote to eh. open vote no? So malalaman nila yan. Kaya sabi nga, they can do something about those politicians who voted for it, and they can also reward those who voted against it. Di ba? Kumbaga kasi dalawang yan dalawang kampo. Yung isa sinusulong yung dapat ano yan eh. I-impeach yan eh. Tapos yung isa naman, hindi, huwag mo nang impeach yan. Di ba? Kumbaga sa ganyan talaga ang yan, tinatawag nating ano ba tawag dyan sa gobyerno? Demokrasya. Di ba? Yung demokrasya. Always merong seat or incumbent at meron naman always opposition. Alam niyo, ang isa sa mga pinagtatalo ng yung parang pinagdedebatihan o pinag-uusapan dito, yung word na impeachment, di ba? Oo, yung impeachment. Di ba? So ngayon, siguro may kanya-kanyang interpretasyon ng mga tao. Ano ba impeachment? Akala siguro ng iba, pag impeach si VP Sara Duterte ay tanggal na siya, no? So ngayon, mag-share tayo. Ito. And si Brother Erning, nasa justice system nagtatrabaho si Brother Erning, kaya alam na alam niya to. At teka, nasa na ba yung ating... Ito po, Brother Erning, bubuksan ko yung... Teka, mukhang hindi pa pala nakabukas. Dali hinahanap ko yung ating Philippine Constitution. Ayun oh. Ayun. Okay. So, share ko na ngayon itong Philippine Constitution. Ayan. Teka lang po, pasensya na kayo. At, Philippine Constitution. Share natin yan, ha? Nako. Habang hinahanap ko po yung file, Brother Erning, ano po bang masasabi nyo? Muted kayo, Brother Jeriel. Under sa current constitution ng Philippines, an official can be impeached if 1/3 of the House of Representatives votes in favor sa impeachment. Since it takes only a simple majority to set the agenda or to adjourn the House, it can be difficult for a minority of 1/3 to bring a vote and impeach an official. Yeah, tama po yan, Brother Erning. Ito, para sa kaalaman nating lahat, malamang yung marami sa atin sa Pilipinas alam to. Kasi, I think,
Di ba tinuturo to sa high school, college, di ba? Tong Political constitution. science. Di ba? Tsaka sumusumpa tayo, di ba? Yung at least yung mga public officials sumusumpa sila sa Teka, sumusumpa ba sila sa Biblia o sa Constitution? Nalimutan ko na. Anyway, sabi rito, ito, Section 2 ng Constitution, ito, ayan, Article 11. No? Take note, ano? Ang title nitong Article 11 ng 1987 Philippine Constitution, Accountability of Public Officers. So, ayon doon sa sinabi ni Brother Erning, mayroong proseso ang impeachment eh. Pero ito ngayon, ang sabi rito, public office is a public trust, 'di ba? Tama naman 'yun. Ito yung mga subject to impeachment kung sila ay gagawa ng mga bagay na sabi nga impeachable offenses o mga kasong pwedeng impeach. Ito, President, Vice President, members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commissions, Ombudsman, ano pa ba? Ayun no. Ah, sabi rito, pag yung ikaw ay na patunayan or at least na kasuhan ng mga bagay na to, culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft, and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. Halimbawa, nag-embezzle ng pera. Tama ho ba? Yeah. Ng bayan. Sabi dito, all other public officers and employees may be removed from office as provided by law but not by impeachment. Ngayon, sa kasalukuyan nangyayari sa Pilipinas, ito yun yung Vice President ang medyo nasalang doon dahil sa una, mayroong nagsabi na tungkol sa pondo. Hindi man natin alam yun. At ako, nakita ko mismo sa video, ewan ko, Brother Erning, Brother Jeriel, kung nakita niyo sa video, nagsalita yung VP na sinabi niya, pa-paraphrase ko lang, ano, sabi niya, may kinausap na ako mga tao na pag ako ay sinaktan o ano bang tamang word, pinapatay, yung kausap kong tao ay gagawan niya rin ng harm yung mga taong ito at nilista niya o sinabi niya kung sino-sino yung mga yon. Ang mga binanggit niya, yung presidente ng Pilipinas, yung asawa ng presidente ng Pilipinas, at saka yung sino ba yung speaker ng House. Doon yan So ngayon, sa kapatid na yun yung sa sinasabi mo. Ayan, sa isang culpable violation of the Constitution, doon siguro papatak yan doon sa salitang treason. pwedeng treason, yeah. Pwedeng yung tungkol sa pondo ng gobyerno, ayan, graft and corruption. Meron din siyang ganyan Meron ding kini-question yata sa kanya na yung pera na ilang bilyon yun ay hindi naubos. For pa. So, merong mga ibang mga opposition niya na kini-question yun. Nasaan yung pera na binigay sa ano mo, doon sa opisina? Kasi nga, ito yun, no? Ito yung kanilang mandate, public office is a public trust. Ayan, sabi, accountable sila sa mga tao. Yeah. Kaya ang ini-expect sa mga public officers na to, ito yan, utmost responsibility, integrity, loyalty, efficiency, etc., etc. Okay? So ngayon, ang may power na mag-initiate ng impeachment cases, ito, House of Representatives. Tandaan natin yan, hindi kung sino man. So ngayon, pag nakatanggap ang House of Representatives ng complaint na tinatawag nating impeachable offenses, ayan, magtatrabaho na sila. Pupunta muna yan sa isang committee. Ito, pag-uusapan ng committee, sasabihin nila, teka, ito bang kasong hinahain sa atin? Itong mga report na to ay talaga bang valid to, etc., etc. So, pag-uusapan ng committee yan. Ngayon, pag sinabi ng committee, I think meron tayong valid grounds. Ano ba tawag doon, ka-earning? Yung pag yung nilalapit mo sa grand jury yung isang kaso na, should we pursue this? Or meron terms... Indictment yata yun. Indictment, Parang kumbaga, meron ba tayong sapat na
at least ebidensya para ma-pursue natin yung pag-charge sa tao na to. Kasi kung wala, wag natin itutuloy. Right? Tama. So ito ngayon, may committee, tapos ihahain ngayon nila tong tinatawag nilang resolution, yung tinatawag natin na sa atin articles of impeachment, no? Ngayon, pagbobotohan yan ng lahat all the members of the House. At least one-third yung binanggit kanina ni Brother Erning na ang dapat na mag-affirm nung articles of impeachment. 'Di ba? So kung hindi ma-reach yung one-third na threshold, wala na yung impeachment. Wala na, tapos na. Tapos na, 'di ba? No. So ang impeachment hindi ibig sabihin okay, sabihin natin na reach yung one-third. Let's say half ng House of Representatives sabi, impeach natin si VP. O ngayon, pagka na-impeach na siya, hindi ibig sabihin tanggal na siya sa pagiging VP. Hindi. Yung articles of impeachment, aakyat ngayon yan dun sa tinatawag na upper house or Senate, di ba? Yeah. Kasi according to dito sa ating konstitusyon, yung Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Hindi yung House of Representatives ang Hindi yung lower house. Hindi. Sila lang yung parang sila lang yun. yung parang grand jury na may kaso ba to o wala? Kaya ba nating i-pursue to? O, ngayon, sa Senate, ayan, sinasabi rito, yung mga senators, sila ang parang magiging parang kumaga trial judges, di ba? Yeah. Prosecutors, etc. Dito ngayon, merong opportunity yung ini-impeach para pagtanggol niya yung sarili niya. Di ba? Yeah. Tapos dito, sinasabi sa Section 6 na yan, o ano ba tawag natin dyan? Subsection 6 na kailangan ng at least 2/3 of all the members of the Senate. So, 20. mataas na bar yan. Hindi yan yung parang simple majority na 12 plus 1, di ba, convicted na. Hindi. Kailangan dito 2/3. So, sa 24 na senators, tama ba? Hindi. Sa Pilipinas. Ang senator sa kanila dyan, ilan ba senator ng Pilipinas? Parang 24 yata. Pero anyway, kung 24 ang senators sa Pilipinas, kailangan mo ng 2/3, which is 16. Tama ba yung ating matematika doon? So, 16 na senators ang magko-convict doon sa in-impeach. O ito na, nasa 7, sabi, yung kung na-impeach na at na-convict yung public officer, maalis lang siya sa office or pwede siyang sabihan na disqualified ka na humawak ng mga office sa gobyerno. Pero hindi naman ibig sabihin nun ayan sabi rito. Ayan Judgment in cases of impeachment shall not extend further than removal from office and disqualification. Ibig sabihin nun, sa Senate, pag siya, yung public officer ay na-convict, hindi magsabi ikukulong na agad siya. Diba? Aalisin lang siya sa pwesto. Pero, hindi ibig sabihin hindi na siya pwedeng i-subject to prosecution, trial, and punishment according to law. So, hindi pa rin siya, ano ba tawag natin dun sa sa English, meron tayong tawag dyan, yung parang, anyway, yung parang hindi ka pa nakakaalis dun sa sa sitwasyon mo. Ngayon, ito. So mahaba to no? Pero readable ang Constitution. Readable yan. So hindi yan yung parang hard read na tinatawag. Kahit sino na mayroong kaalaman sa English language ay maintindihan to. Ang tanong nga meron bang Tagalog version ng Philippine Constitution? Wala Hindi siguro ko alam. kasi mahaba yan Kaya ang ating Constitution nakasulat sa English. Naintindihan naman ng mga kapwa natin Pilipino. Second language natin ang English. Yeah. English is actually almost na
halos kapantay na halos yan ng ating national language, yung Yeah. English. That we can use that, that the Filipino people speak English fluently. Maaring meron tayong tinatawag na accented English. Mm. You can understand a Filipino is speaking in English, di ba? Yun ang ano dyan. Yeah. Nakasulat yan sa English, pero yan yung batas ng Pilipinas. Yeah. So, Article 11. Tatandaan nyo yan. Article 11. Article 11, ha? Magandang maintindihan niya kasi nagrarally ang mga Pilipino. Ano ba yung pinagrarally nyo? I-impeach niya si Sara eh. Ano yun kung i-impeach si Sara? Meron bang nakita? Hindi, political lang yun. Natural kasi ang impeachment, brother, ginagamit lang yan sa mga politicians. Okay? You cannot impeach me. Hindi naman ako politician eh. But you can charge me of a crime. If I did a crime, pwede mo kong i-charge. Pero hindi mo ko, hindi, ikaw, Brad, ikaw, kinuha mo yung ano ko, hindi mo ako binayaran, ka-Erning, ka-Henry, you did not pay me. I will impeach you. Hindi pwede, hindi yata tama. Hindi angkop na gamitin yung Kaya para sa politika yan eh, pampolitika. Para yan sa mga, sabi nga, public servants, yung binanggit dyan sa Constitution, yun nga yung President, Vice President, Member of Supreme Court, Members of the Constitutional Commission. At nilagay yan para maiwasan or at least mabawasan yung abuse of power na tinatawag. Naisip ko na yung sinasabi ko kanin English, hindi pa sila off the hook. Yeah. Kapag na-convict at napaalis sa pwesto, pwede pa silang habulin ng batas. Yung tinatawag nating mga trial courts. Civil court. Civil court or criminal court. As a civilian na yun. As a civilian. Pero ngayon, mabalik tayo dun sa... Okay, so tandaan natin sa mga Pilipino, alam naman siguro nyo itong hanapin, itong inyong Constitution, puntahan nyo lang yung Article 11. Okay, stop ko na yung share na yan and then magbalik ko tayo sa ating discussion. Mag-ano muna tayo dyan. Yung Constitution, yan yung batas na pinaiiran ng isang bansa. May Constitution ng Pilipinas, may Constitution din tayo dito sa Amerika. Di ba? Halos ang Constitution ng Pilipinas, identical. Kung babasahin mo ang Constitution of the United States of America, identical doon sa Constitution ng Pilipinas. Parang ano nga sabi nga, parang copy-paste, no? Ang tawag natin, meron tayong tinatawag na Bill of Rights. Di ba? Yung mga amyendas or amendments, di ba? Constitution, tapos may Bill of Rights, may mga amendments. Meron tayong First Amendment, meron tayong Second Amendment, meron tayong... Sa kanila, ang tawag nila ron, articles. Di ba? Yung pagkakatawag, ano? Yung articles, yung kanila. Ano ba yung ano nila? Article 4 ba yung freedom of religion? O Article 6 nila, separation of church and state. Yan, may mga articles yan. Dito ang tawag, yun yung mga amendments. Okay? Yun yung mga amendments. Para magkaroon lang tayo ng konting kaalaman, hindi po kami mga abogado, pero sabi nga, if you read, alam nyo dito, kapatid na Henry, dito sa California, pwede akong maging abogado kahit hindi ako pumunta sa College of Law. Alam mo ba yan? Dito sa California, pwede yan. Actually, maniniwala ba kayo na may mga, let's say, convicted na tao na i-represent nila yung sarili nila? Sila yung lawyer? May mga ganon. Pero yun na extreme cases yun. Yeah, na siguro yung tao na yun, alam niya na masyadong mataas yung pagkakilala sa sarili niya. Kaya kong kaya pwede mong i-depensa. Ang ibig ko lang sabihin, yung sinasabi mo na mga convicted felon, no, na pwede niya ipagtanggol sarili niya. Diba? Tina-charge mo ko ng ka. If you need, sabi nga, before pagka ikaw ay ina-aresto na, you have the right to remain silent, you have the right for an attorney, di ba? Kung hindi mo maa-afford, pwede kang i-provide. Pero actually, kung gusto mo maging lawyer ka ng sarili mo, pwede rin. Yun. Yeah. Pero hindi kita, alam mo ba, hindi ako pwedeng maging lawyer mo kung di ako lawyer. Ang sinasabi ko, dito sa California, pwede kang maging abogado na license. Yung talagang abogado, criminal law, anumang klase ng law, na hindi ka pupunta doon sa university. Ang tawag nila ron, parang yung mag-i-exam ka lang, pag pumasa ka doon sa bar, pero kailangan magtrabaho ka doon sa clerk. Na clerk sa isang law firm.
Parang internship. Oh, Ngayon, mabalik tayo dun sa Rally for Peace. Mm. Brother Erning, nung napakinggan nyo yung, siguro may mga sections kayo napakinggan, nagturo yung kanilang ministro. Aha. Ano ba ang naging reaction nyo, impression nyo, overall assessment nyo sa pangyayari na yun? Imbis na yun ay rally para sa peace, ay parang naging partisan sila, no? Dahil sa mayroong speaker doon na congressman na miyembro ng kanilang relihiyon. At isa pa, kung yun ay national rally, hindi lang dapat yung speaker ng Iglesia ni Cristo ang nagsalita. Dapat ay binigyan din ng pagkakataong magsalita ang mga kaibigan nating Muslim. Para At balanse, ano po? para balanse at saka dapat isinaalang-alang nila sapagkat ang terminong ginamit nila yung national rally, ang mga Muslim ay kabilang sa Pilipinas. Ay ang binabasa nila ay Biblia, ang mga Muslim, kapatid na Jeriel, kapatid Yeah. na Henry, ang ginagamit nila ay Quran. So, Alam niyo, tama kayo doon, Brother Erning, kasi dito sa Amerika, meron tayong nakikita minsan ng mga, yung ganyan, yung tinatawag na National Prayer for Peace. At iimbitahan nila yung iba-ibang lahat mga pastor, mm, mga imam, mga, ano ba tawag natin sa kahudyuhan, mga rabbi. rabay. So, yun at least merong equal representation. Ano po? Yeah. Ang wala lang yata doon yung mga atheists, pero hindi naman kasi sila no, naniniwala sa Hindi prayer. naman nananalangin yung atheist eh. Kaya Oo nga. Ano. yung prayer eh. Pero no offense sa mga atheists, may mga kaibigan din tayong atheists pero At saka mga anyway. agnostics. Yeah. Itong mga dumalo sa rally, napansin ko lang, ang sasaya nila no? Sabihin, tingin ko, karamihan doon, or maybe assumption ko lang to, no? Pero yung mga nakausap ko, at least, sa kanila, hindi importante yung kung ano man yung objective sa rally kundi nakipagkaisa kami dito sa aming leader. Yung aming noon tawag natin ay VVIP pero tinanggal na natin yung title na yun sa kanya, no? Ang tawag na lang natin sa kanya siguro chairman. Oh, yeah, mas maganda ngayon. Mas okay yung chairman. Ibig sabihin nun, parang chairman of the board. Kasi yung title na tagapamahalang pangkalahatan, meron tayong sa mga susunod pa nating podcast, pag-uusapan natin yan, tagapamahalang pangkalahatan, si Apostol Santiago raw ang unang tagapamahalang pangkalahatan. Noon, bilib na bilib tayo dyan, I mean, bentang-benta sa atin yan. Pero ngayon, medyo, na sa atin yan, kuidawi ka nga, Sinuli na natin yan sa kanila. Hindi, ito na. Mm. Binili namin yan, pero ito na sa'yo na yan. So, ang tawag na natin ni chairman. Okay, brother, head ng organisasyon na yan, tatawagin ka naming chairman. Okay? So, sana wag ka magagalit. Wag mo kaming idedemanda. Okay? No? Kasi mahilig magdemanda tong... Kumbaga sa tawagin natin siya mister, tawagin siya nating pinuno, no? Pero hindi ka namin tatawagin ng against din sa pananampalataya namin. Dahil ang pananampalataya namin, ang tagapamahalang pangkalahatan, yung binigyan ng lahat ng kapamahalaan. So, malinaw yun eh. Pag sinabing binigyan ng lahat ng kapamahalaan, dapat mong tawagin tagapamahalang pangkalahatan. Ang nakasulat po kasi sa Biblia, mga kaibigan, kapatid na Henry, kapatid na Erning, alam naman natin, ang sabi ng Kristo, nung lumapit siya doon sa mga alagad niya, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapamahalaan sa langit at lupa. O di siya yung tagapamahalang pangkalahatan, di ba? So, kaya ka hindi namin tatawagin tagapamahalang pangkalahatan para maalis doon sa naka-stick sa'yo, no? Hindi ka namin kinikilala na nagpapaalam pangkalahatan ka nung iglesyang itinayo ng Kristo. Kung yan man yun. Yung iglesia mo, sige, yan. Pero hindi kay Yahusya, no? Hindi yung sa Kristo. Nililinaw lang po namin ang posisyon namin. Hindi po yung sa Kristo na iglesia. Kung gusto mo magpatawag ka ng tagapamahalang pangkalahatan ka o yan ang tawag sa iyo ng mga miyembro mo, hindi yan yung kay Yahusya, Kristo na iglesia. Yan yung iglesia mo. No? Yan yung chairman. Kaya
Si diyan ka, chairman, chairman. ano? Kaya, tatawagin ka lang namin. Sige, chairman kanyang, o CEO ka. Kaya, mas Mm, maganda-ganda. CEO ka ng religion mo na siguro business mo rin, di ba? mm, Business mo na rin yan. Pero CEO kanyang yeah. O, mas mataas sa yung ano, chairman of the board sa CEO, di ba? sa bagay. Sa bagay. Yeah. Kaya So chairman, yung board niya, yung board, yun yung sanggunian na sanggol na. tinatawag nila. Hindi naman niya sinasangguni, di ba? Mm. Ano lang yun on paper, pero siya ang chairman of the board. So tawag naman sa kanya chairman. Balik tayo And doon sa kampanya nila. Ano ba yung kinakampanya nila dyan noong Lunes? rally for peace. Rally for Peace. Ay, kapatid Erling, ano ba mga narinig ninyo sa internet? Kasi yung internet ngayon, alam nyo, ay isa pa maganda sa may internet tayo ngayon, ano? Kasi yan po Hindi na tinatawag, tayo nagre-rely o sa dyan mga na, mainstream media. hindi na sa mainstream media ang mga tao, Mm. mga mamamayan. Meron nga dito sa Amerika, ay, paborito ho, pansu kami nun. Ang pangalan niya si Joe, di ba? Si Joe Rogan. Di ba? Ilan ang ano no, ng followers no doon sa kanyang podcast. Well, nung in-interview niya yung si President-elect Trump, Oh. I don't know, parang nagkaroon ng 70 million hits or parang ganun. So ang daming nakikinig, ano? Mm. Kaya yung mainstream media, hindi na ho masyadong uso ngayon yan. Ang tawag nga Mm. dyan yung president-elect eh. At tawag na rin ng majority of Americans at maaaring pati sa ibang bansa, kumalat na yan eh. Di ba? Mga fake news. Mm. Kaya ang tao, gusto makinig dito sa mga podcasting na ganito. Kami po, hindi po kami nagmamarunong, ano? Kumbaga sa ano, ang aming ibinibigay sa inyo, yung mga nakakalap naming impormasyon at tignan po ninyo. Tignan po ninyo kung yung aming binabahagi sa inyo, what we are sharing with you, is actually have a basis. Meron ba talagang basis yung sinasabi nyo? Ayan. Kaya ngayon, kasi kapatid na Erning, sasabihin natin yung mga pangyayari dyan eh. So ano ba ang mga nabalitaan nyo dyan sa inyong bahagi dyan, kapatid na Erning? Nabalitaan natin na itong puna ng iba, hindi lang yung mga non-members, pati na yung mga miyembro mismo, pero hindi lang pinasasabi yung pangalan. Dahil Aha. sa nalalagay sila sa panganib Mhm. sapagkat yang samahan na yan ay merong kapangyarihan. Ewan ko lang kung talagang totoong kapangyarihan na yan ay galing sa Diyos o kaya'y kapangyarihang sila lang ang lumikha at nagpanukala o sabi nga ay nag-isip o gumawa at nagpakita. Parang yung ginawa nila parang ano yung gesture of power. Di ba? Yeah. Nagpapakita sila ng kapangyarihan nila na para bagang ang kanilang pilig ang siyang dapat madinig nitong mga nasa Quadcom. Ang tawag doon sa committee na nag-iimbestiga doon sa kaso ng Vice Presidente ay Quadcom Mhm. na nalalapit na po ang midterm election. So, maaaring sila ay maapektuhan sa kanilang gagawing desisyon kaugnay ng kaso na kanilang ikinakaso sa pangalawang pangulo ng bansang Pilipinas. No? Kaya, sapagkat sila may black voting sila, kapatid na Jeriel at kapatid na Henry. Ang Mhm. tawag nga dyan ng iba ay coercive black voting. Yeah. Kaya coercive sapagkat pag hindi ka nakipagkaisa, ititiwalag ka eh. O kung ikaw, Yun kung malalaman nila, kapatid na Erning, marami naman dyan din nakikipagkaisa na hindi naman nila maitiwalag, hindi nila alam kung sino binoto. wala namang katiwala roon habang ikay nagsusulat na sa balota, di ba? Pero ako, no, opinion ko lang to, no? Opinion ko Oh, lang. Kahit na anong kritisismo sa mga, masasabi nating solid na members na sabihin natin na ganito yung ginawa nyo parang nagsayang laki ng pagod o black voting, di naman tama yan. Wala sa kanila yun eh. Ang importante sa kanila, nakipagkaisa sila kay chairman. yeah. Ito Importante yun. Kasi ito, no, napansin ko lang. Dahil tayo galing dyan, ano, pag si chairman pupunta sa, bawa, Colorado, 16 hours, sabi ng mga nangangasiwa sa lokal.
Kailangan tayong pumunta sa lugar na ito at mangangasiwa ang ating chairman. Magdadrive tayo. Ako, naalala ko, nag-drive po tayo no, ng winter time papunta sa Colorado, yung bundok na ang daming snow. Pero masaya tayo noon dahil sa mamimit natin si chairman, makakamayan natin si chairman. At saka, wala lahat ng pagod pag nakita niyo na si chairman, parang, lahat ng worries and cares niya nawawala no? Yan nga nararamdaman noong mga naroroon sa loob. No, dati ganun din. Alam mo, meron pa nga mas magandang kwento kaysa dyan sa Colorado na yun. Meron akong karanasan na karanasan mo rin, nandun ka rin doon eh. Nandun ka rin. Doon sa Arkansas, kung natatandaan mo. Doon sa tinatawag natin na maliit na bato. Little Rock, Arkansas. Ihahandog yung kanilang kapilyetas. Ihahandog nila yung kapilya nilang maliit. Ngayon, yung mga may tungkulin, kasama pa nga doon yung mga may bahay mo, kasama doon, tutupad yata eh. Di ba? Aawit. Tapos may tungkulin na, yun din, yung mga anak ko, mga tutupad doon. Yun ang tawag nila. Magpapanata bago yung pagsamba. Mananalangin yung mga may tungkulin bago magsimula yung pagsamba. Sipin mo ha, ito nangyari dyan sa Arkansas. O yung mga nakikinig sa podcast na ito na napasama doon. Ito binabalita lang namin sa buong Pilipino. Na may nangyari yung galito sa Arkansas. Meron lang kami ipupunto. Kung yung sinasabi ni kapatid na Henry na kapag ka dating doon kay chairman, mahalaga si chairman sa mga miyembro. Mahalaga yan. Kami noon, nung nandiyan kami, mahalaga siya, di ba? Sa atin. Kaya ganun na lang ang pagsunod at pagpapasakop ng mga miyembro. Pero ito sa Arkansas, yung tutuloy ko, mananalangin na. Kami noon, mga ministro, nandun kami sa loob ng opisina. Kasama namin yung dati niyang tagabasa, kapatid na Erning. Yung tagabasa niya na tiniwalag na rin ngayon. Ewan ko kung nakabalik na yun sa iglesia. So, nandun kami sa loob at binigyan na kami ng mga leksyon, kung ano yung leksyong ituturo niya. Pagkatapos narinig yung awit. Aawit na yung mga may tungkulin. Para magsimula na kasi pag-awit ng mga may tungkulin bago sila simula na ng ng pagtitipon, di ba? Dahil pupunta na sa kanya-kanyang mga lugar yung mga diakon at diakonesa, yung mga aawit nandoon na sa kanilang koro. At yung mananalang ministro nakatayo na sa gitna, talagang ready na. Naka-ready na yung ministro. Talagang gigil na siya sa Nako, biglang nagtatakbo yung ministrong tagabasa na yun. At nakaano na tayo. Nakaawit na ng 1 or 2 stanzas. 2 stanza na, umaawit na. Umiyak na yung mga kapatid at yung ministro mananalangin talagang, ready niya nang ilabas lahat ng mga nasa sa loobin niya. Biglang may nagsisigaw. Tuloy niyo po, Brother Jerry. Ang sigaw itigil niya yan, tigil. Pinatigil yung panalangin sa Diyos. Tapos tayo nakatayo, hindi natin alam kung anong gagawin natin ba. Tatayo, uupo ba tayo o anong gagawin natin? Tuloy pa rin yung sigaw. Tigil nyo yan. Tigil daw yung panalangin. Wala pa si chairman. Ay, hindi pala chairman ang tawag noon. Tayo lang ang tumawag na chairman. Pero hindi pa dumarating ang ating mahal na TP. Tawag nila TP. Okay, TP. So tayo biglang dahan-dahang umupo. Tapos yung mananalangin ministro na talagang ready na siya. Biglang, alam niyo yung parang yung bumahag yung buntot na aso na parang naglakad. Tapos nagtitinginan tayo, sabi natin, ano nangyari doon? Sa buong buhay natin na-encounter yun. And that's because mahalaga siya. Si chairman ang number 1. Alam nyo, ito like kong kinikwento to bago tayo pumunta dun sa peace rally. Number 1 na pwedeng ikainis sa inyo ng isang solid na miyembro ng INC. Pag biniro nyo o tawag natin nilapastangan natin si chairman. Now, pwede nyo nga sabihin ganito, alam mo, may makausap kayo na talagang debotong ayon sabi nyo. Alam niyo yung Panginoon nyo, yung tinuturing yung tagapagligtas, si Jesus?
Di naman totoo yan eh. Mhm. Tapos ang sagot nila, ay hindi, nakasulat siya sa Biblia, ganyan-ganyan. So, malumanay, no? Pero sa ibang pagkakataon, halimbawa sinabi nyo, yan, chairman nyo, di naman totoo yan eh. Niloloko lang kayo niyan. Nako! Sasabihin sa inyo siguro nung taong kausap nyo, yung deboto nga yun sila. Hindi naman papakita yung galit na galit siya, no? Pero sa isip niya, ban ka na sa buhay ko. Mhm. After nitong pag-uusap natin, wala ka na. Di ba? Yeah. Tapos sasabihin niya, ikaw na nga inaalok ng kaligtasan eh. So, bakit natin nasasabi yun? Kasi ganun tayo nun eh. Ikaw yun eh. Ako yun, no? Ako yun yung parang pag niloko mo si chairman, galit na tayo. Ayoko na makita ni anino mo, ayoko makita. Yeah. Kasi para sa akin, chairman is above, kumaga, parang talagang niligay ko sa pedestal, eh, no? Anyway, mabalik tayo dun sa na Bago mo lang yan. Kaya ngayon, hinahanap mo yung mga sinasabihan mong yan para magpasalamat ka. masasabi ko lang, bakit ganun tayo kadeboto kay chairman? Dahil sa tinuro sa atin, yan yung future na pag-uusapan natin, yung Ito, sinasabi nila. sasabihin natin mamaya yan. Okay? Mm, Sabihin natin mamaya. Pero pumunta tayo doon sa yung Peace kanilang Rally. sabing peace rally. Mm. Ngayon, ano ba talaga ang layunin diyan? Bakit ba sila Ayan. doon, di ba? So, Actually, meron silang, yung tinatawag oo, nilang official spokesperson. yeah. Inadmit sa buong mundo. Mhm. Ano ba talaga ang layunin nitong tinatawag na peace rally? Ayan, ipe-play ni Brother Tingnan mo lang muna Jeriel. natin. Maghahanap po muna tayo, mag-usap. Ito, meron nandito na sa ano natin. So, Audio titingnan lang po yan, ano? Audio lang. hindi makikita yata nila yung ano, ewan ko kung makikita Unless nila. i-share nyo yan. Pag nag-share kayo ng video, makikita nila yan. Oo, ma-share yata ito. Titingnan Ito natin. yata ang nag-trigger kay Brother Erning na medyo tumaas ang BP niya eh. At, okay na po ang BP niyo, Brother Erning? Mukhang mayroon pang natitira, 148 pa rin eh. So, Ayun. Nako. So, nakaka-high blood naman talaga eh. Pero, yeah, Ayan, anyway. nakikita niyo po ba yung sinishare ng video ko? yeah, ayos. Yeah, Ayan. Yan. May nakikita kayo, no? Tingnan natin Yeah. kung may maririnig tayo. Sandali, ha? I-play ko lang. Ito na. Distinguish po yun. It's not in support of this or that candidate, this or that political party. It's basically in support of what the president himself said. When he was interviewed, no one was asking whether what he was saying was a political statement. I mean, people took what he said at face value. We're hoping that in echoing what he himself said, people will also accept it at face value. He said if I remember correctly, when he was describing what was happening, it's a tempest in a teacup, if I'm not mistaken. That's what he said. Oh, storm in the teacup, yes. So what does that mean? It's such a little thing. It doesn't have to be blown up beyond what it is, which is nothing really. We're hoping to call on everyone. Wala naman pala yun eh. E di, pumayapa na tayo. Pumayapa tayo, bigyan natin sila ng chance na trabahuhin yung talagang trabaho nila, mandato nila yun, nung inihalal silang lahat. Wala kami. O yan, narinig po siguro natin, di na natin itutuloy, mahaba yan eh. So, sinabi niya kung ano yung dahilan kung bakit sila nagkaroon yung peace rally na yan. At kung papanoorin po ninyo yan, ang buo, mahaba yung interviewhan na yan, no? Nasa 18 minuto yan eh. So, Yeah. kaprasan Pero yung available naman yan sa internet. So, available naman po yan, mababasa ninyo, mapapanood ninyo. Na sa aming pakikinig dyan, sinabi na nitong spokesperson ng Iglesia ni Cristo, hindi ko kilala ito, brother, kasi nung umalis ako sa Pilipinas, ewan ko kung nag-aaral na ng ministeryo, hindi ko kilala yan eh. Pero, yan, ang spokesperson. Pag sinabing spokesperson, lahat ng official. official, di ba? Ang official na stand nila pagsuporta. Hindi daw politika,
ano daw, hindi naman daw politics yun. Hindi daw. Pero kapag sinabi ng isang politiko ang isang bagay at iniimpluwensyahan ng isang politiko, lalo na yung mga kongresista o yung nasa House of Representatives, ano ba tawag doon? Hindi ba pamumulitiko yun? At Oh, saka di ang ba? pinagtataka ko ito, yung impeachment process ay nasa konstitusyon. Mhm. Hindi naman to yung parang para bang nag-iimbento lang yung mga tao na, okay, kasuhan nga natin si tong ating leader o vice president. Mhm. Yun yung proseso na nakalatag sa konstitusyon para maprotektahan din yung bansa sa mga posibleng mang-ambuso ng kanilang posisyon, di ba? Lalo na yun, mataas ang posisyon. Yeah. Kaya hindi ako masyadong na-bother dun sa ano yung tinatawag na graft and corruption kasi lahat 'yan kailangan imbestigahan, 'di ba? Yeah. Pero yung napanood ko mismo ng aking mga mata at napakinggan ko yung sinabi ni VP na may Assassination threat of sa buhay ko at kilala correct. ko kung sino yung gustong ako ay mawala sa sa mundo. Kaya hindi ganun yung eksaktong salita niya, no? Paraphrase ko lang. Paraphrase. Pero ang point niya ron is tinreten niya yung yung sitting president tsaka yung asawa no, tsaka yung speaker of the house. Yeah. So, halimbawa, ordinaryong tao nagsabi nun. Ano mangyayari dun sa tao na yan? Halimbawa, nagsabi ako nun. Sasabihin, Arestado ka na. sasabihin ni speaker o spokesperson sa bala, sabihin, okay lang yan, wag niyo, hindi pwede akong hulihin. Di ba? Na ako ay threat sa buhay nung presidente o kung sino man. O kahit na hindi presidente ang i-threat ko eh. Mhm. Halimbawa, ordinaryong tao rin. 'Di ba? Ako'y pwedeng kasuhan yung sinabi niya. So, hindi ba tama lang naman na kumbaga sa disiplinahin yung mga ganong aksyon kasi hindi naman tama yun. Biro magsabi ka na pag ako may nangyari sa akin, may kinausap na ako, etc., etc. Hindi maganda yun. Saka isa Pero, pa, ito pa, no, alam, maganda yung sinasabi ni kapatid Henry. Alam mo, sabi nga, ano ba tungkulin ng sa presidente? Kasi ang sabi nga noong spokesperson, ano nga pa pangalan nun? uh, sa bala. Pero alam nyo, no? Side note, hindi ako naiirita sa kanya. I mean, maganda siya magsalita eh. Yeah. Yung mamaya, yung papakita natin, yan Medyo, medyo opposite. Pero ito, naalala ko pa noong 1984, 83, high school pa ako noon, pumunta yan sa lokal namin, sa Kapilya. Batang-bata pa yan, may kasama siyang, sidekick. Batang-bata pa yan. Doon ko siya unang nakita, siya yung Pangulo ng buong Metro Manila sa binhi. Mhm. Kaya sabi ko, bait nitong taong to. Siguro malayo mararating nito. So, ayun nga, ay ngayon, na siya, no? Official spokesperson. Yeah. Pero yung nga, yung sinasabi niya na sinususugan ng iglesia yung opinion ni nung Presidente. na wag nang ituloy yung kasi Yeah. makakagulo nga lang daw sa Pilipino makakagulo. Mm. Ngayon, yung binasa natin kanina, may committee naman yun di ba? Mm. Hindi naman yung buong kongreso po-focus doon. Hindi. Pero may committee naka-assign lang doon. So, yun ang trabaho nila. Baka Yeah. siguro limang congressman lang yun o Yeah. ilan lang yun. Hindi. Siguro, i-analyze nila yung mga ebidensya na, Yeah. okay, ito ba ay dapat nating isulong? Meron ba tayong mahihita rito? Or, so parang yun, yung proseso ng impeachment, pinapalitaw nitong mga taong to na nagsasabing yun daw ay nakakagulo sa bansa. Yeah, teka muna, no? Ang pinupunto ko dito sa sinasabi ko ngayon, may papakita ko kasi sa iyo kung ano tungkulin ng presidente ng Pilipinas, no? Ito tungkulin ng presidente, i-share ko sa inyo. Tingnan niyo kung nakikita niyo yung share na yan ngayon. Nakikita niyo po ba? Ayan, yeah. Ayan, galing yan dito sa University of Minnesota Human Rights Library, ano?
yung Philippine Constitution. Kasama nga yung yung I do solemnly swear. Ayun sabi, panunumpa ng presidente, or affirm that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as president or vice president or acting president of the Philippines. Ayan yung sinumpaan ng presidente. Preserve and defend its constitution. Yun ang number one, no? Yung constitution, ipipreserve mo at i-defend mo. Execute its laws. Kaya nga po yung presidente, dito sa Amerika, 3 ang branches ng government, di ba? Meron tayong tinatawag na Judiciary. Ano yung judiciary? Yan yung Supreme Court. Supreme Court. Court system, yeah. Oh, to interpret the law. Ano yung isa? Legislature. Legislature. Yan yung Congress at saka Senate, di ba? Tagagawa ng mga law. Tagagawa ng batas yung mga yan eh. At saka yung isa, Executive. yung Office of the President. Kaya ang tawag sa kanya, executive branch. Kasi taga-execute ka. Ayun, execute its laws, do justice to every man. Ayan. Lahat ng mamamayan mo dyan sa bansang yan. And consecrate myself to the service of the nation. So ang unang trabaho ng presidente, i-preserve mo at i-depensa mo yung Constitution. Nasa Constitution ba na kapag mayroong membro ng noong tawag dito, ng executive branch, yung judicial branch, at saka yung House of Representatives, pag mayroong lumabag o mayroong ng abuso doon, sa konstitusyon ba kailangan i-impeach yun? Kapatid na Henry, kapatid na Erning. Yeah, basta impeachable offense ay subject sa impeachment process. So, Ngayon, uli natin, impeachment doesn't mean conviction. Yeah, Iba yun. Pinaliwanag natin yun. So, yung sinasabi ng presidente na sinususugan naman ng Iglesia ni Cristo, no? Parang hindi ko na ipipreserve yung Constitution. Di pa para magkaroon na tayo ng kapayapaan, para wala nang away. Hindi ko na ipipreserve yung Constitution, hindi ko na i-defend yun, hindi ko na i-execute yung batas. It sounds like that. Now, will you agree with that? Yun nga, sabi ko, pag hindi si VP Sara ang nagsabi nun, bawa, isa sa atin, ay, hindi niya pwedeng hindi execute yan. Alam nyo, mga kapatid, yan pong preserve and defend its constitution, execute its laws, do justice to every man. Yung every man naman kasama mahihirap, mayayaman. Alam nyo, ang constitution yan ang pinaka-equalizer. Yeah. Diba? Yan ang pinaka-equalizer ng mga mahihirap sa mga mayayaman. Pero ang nangyayari nga po, kung ikay mahirap, kontra kalabang mo mayaman, alam naman natin kung ano nangyayari sa Pilipinas. Kung ikaw ay ma-impluwensya, kawawa ang mga tao. Kaya hindi ang ibig sabihin, magkakaroon ng peace. Alam nyo, ang peace ay attainable lang yan kung magkakaroon ng accountability. At sapagkat mayroon pong kaso na at mismo sa bibig niya, ng pangalawang Pangulo, lumabas yung threat sa buhay ng Pangulo, asawa niya, sa kayong Speaker of the House, ay yun ay, alam nyo, yung acts of murder, act of killing. Nag-umpisa po yan meron tayong tinatawag na premeditation murder. Premeditation. So, yung kanyang sinabing yun, nanggaling sa isip niya yun ay threat yun. Which is, pwede kang kasuhan yan. Di ba? Verbal. Nagsalita ka, may threat ka. Ngayon, ang ginawa ng Iglesia ni Cristo, mga kapatid, ano po, ay para bagang sinasabi nilang, huwag na nating isaalang-alang yung konstitusyon. Basta magkasundo tayo, magkaroon ng peace. Anong klaseng peace yun kung walang accountability? Ang sabi nga sa aklat ng Roma, bumbaba sila ng Biblia, kapatid. Nagbabasa sila ng Biblia. Sa aklat ng Roma, ang sabi, pasakop tayo sa gobyerno. Diyos kasi ang naglagay. Siya ang magbibigay ng ganti sa gumagawa ng mabuti at parusa sa dapat parusahan. Walang above the law. Walang taong above the law eh. Walang above the Constitution, even the President himself. Di ba? Mayroon siyang immunity pero hindi tayo dapat na lumampas sa batas.
Ngayon, Mhm. ito pong Vice Presidente ay meron pong indictment laban sa kanya. Gaya ng sinabi ninyo kanina, hindi naman lahat ng kongresista nandun eh. Meron lang mga ilang mga congressmen o congresswomen ang nandun sa Quadcom at pinag-uusapan ang tungkol Yeah. sa asunto laban sa Vice Presidente. Makakaapekto ba yan? Ang sabi ng Iglesia ni Cristong spokesperson na ito, si Brother Sabala, si Mr. Sabala, ay abala lang yan sa ating progreso. O, Mhm. pang-abala lang, ayon kay Sabala, ang ating sa susod ng ating mga major problems. Teka muna, Mas hindi ba marami may raw problema ang bansa kaysa yes, sa mga yeah, bagay na yan. Kumbaga, hindi hindi ba wag na nating ubusin ang ating oras diyan sa yeah, impeachment process. Meron tayong mas mga importanteng bagay na dapat asikasuhin. yeah, 'yun ang sinasabi nila ng Iglesia ni Cristo. Eh, hindi ba para makatulong ka sa mga nangangailangang minority, eh, dapat saan nagpunta yung milyon-milyon na 'yun na dapat itulong sa mga mahihirap na 'yun, 'di ba? Ibig lang sabihin dapat ay pakinggan muna 'yon, harapin yung kaso, maresolba ang kaso, magkaroon ng accountability, parusa sa dapat At sa parusahan yeah. at 'yun na nga ang dapat mangyari, ang kapayapaan, saka lang magkakaroon ng kapayapaan tama. Yeah, Gumamit pa ng ano, no, tama. nung una, Ito, nakita natin sa stage na meron pa silang inimbitang politiko, tapos nagkaroon pa sila ng parang vibe, pamamahayag doon sa ano, no, sa yeah, rally. Mamaya para pa-play nagtuturo natin yung ano. yung doktrina nila. Pero yan, Kasi para bago ko makalimutan, ano, yung sinasabi nga natin, yung pinag-uusapan natin, yung sinasabi ng kapatid na Erning, ano, na kanina yung sinasabi niya na yun nga, merong pinipigil yung impeachment, etc., etc., parang sinasabi na yung constitution isang tabi na muna natin yan. Hindi natin ma-achieve ang kapayapaan kapag ka naging lawlessness tayo. tama, Kasi law yun yung, di ba? Yung law yung ipinatutupad. Ngayon, kapag nagkaroon ng lawlessness, hindi na natin iginalang yung batas na tayo rin naman ang gumawa. Ginawa natin yung batas na yun di ba? Meron tayong batas na ginawa. Yung mga mambabatas na yan, ginawa nila. Actually, dito sa Amerika, ganun din. Ang gumawa ng batas, yung mga mambabatas. Pero, alam nyo, sabi nga dito sa Amerika, ang ating values, ang ating batas, ang saligang batas ng United States, nakasalig sa Judeo-Christian values. Ibig sabihin, iniaangkop din doon sa batas ng ating pananampalataya. Okay? Ngayon, sabi nga ni kapatid na Erning, ang batas o ang gobyerno, ang Diyos mismo ang naglagay yeah, para magparusa at mag-award. Magpaparusa sa gumagawa ng krimen, mag-aaward sa gumagawa ng maganda. Trabaho ng gobyerno yon. Hindi po trabaho yun ng anumang sekta ng reliyon. Okay? Hindi trabaho ng religion yon. Ngayon, kung gusto nung mga nasa religion na suportahan yung konstitusyon, pwedeng gawin yon. Hindi sa pangalan ng isang reliyon. Kasi merong isang reliyon, kinakalap niya lahat. Meron siyang sasabihin na magkaisa na buong Pilipinas, madami tayong problema. mhm, Ito na ang harapin natin. Nagdadagdag ka ng problema Bakit nadadagdagan yung problema? Ang inaalis mo yung mga batas. Pag inalis mo yung mga batas, sasabihin nila, ay hindi naman yan ang ginagawa namin Yun ang dating. Kasi ang sabi, wag na ituloy yan. Ang panunumpa ng presidente, ipatupad ang batas. Dapat niyang ipatupad. Dapat nga sabihin na, brother, Mr. President, medyo yung sinabi mo, hindi yata tama. Mabait ka. Di ba? Ang dating mo sa tao, mabait ka. Pero yung kabaitan mo, masisira naman yung ating batas. Walang masamang maging mabait. Walang masamang maging mapagpatawad. Pero kinakailangan may reprimand ang anumang kaso o anumang krimen na nagagawa ng tao. O kung ikaw ay pinagbibintangan ng krimen, may kinakailangan naman ang isang magandang bahagi diyan pag tinuloy yung impeachment. Mapatutunayan noong pangalawang Pangulo, hindi totoo yung bintang nyo sa akin. Di ba ang ganda nun? pagkakataon niya, tama. Yun ang pagkakataon niya para mapatunayan, ma-clear niya yung sarili niya. Yung ginagawang yan, maglilingger sa isipan ng marami, guilty yan. Na politika lang tayo. Yun ang lilitaw diyan pag tinigil natin yan. Kaya,
move on. Tama yun. Meron naman konti lang na tao na na mag-handle niyan, di naman yung buong kongreso kaya hindi makakaapekto. Ngayon, palabas natin yung yung sinasabi. Andiyan pa ba ako sa Pero bago ang lahat, Sige. nadinig na ba natin na nag-apologize si VP Sara do sa sinabi niya? Wag na yung ibang kaso na yung tungkol sa money laundering, etc. Yun lang Hindi, yung sa narinig. sinabi niya na yung threat, yung bang meron na akong kinausap na hitman. Oh, nag-apologize ba siya ron? Meron siyang bagong video, brother. Hmm. Ang sabi niya, thank you po sa mga iglesia ni Cristo. Oh, okay. Hindi siya nag-apologize. Hindi pala nag-apologize. Kasi Pero kala ko sasabihin nagpasalamat niya, sa mga iglesia. mga buong mundo, yung sinabi ko po na kala nyo threat, nadala lang po ako ng aking emosyon, mali po ako ron. Na Mhm. humihingi po ako man ng pamanhin kay Presidente BBM sa kanyang may bahay at kay Speaker. Maling-mali po ako ron. Patawarin niyo na po ako. At hindi ko na po ulitin yun. Kaya pala, Dapat ganon, no? So, para makita lang na na-realize niya, oh, mali nga yung ginawa ko. Pero Yeah. parang walang ganong no? Walang ganong apologies, ano? wala. Wala akong nadidinig. Wala akong Ang nadinig natin, thank you po kay Chairman. Oh, yeah. Parang ganun eh. Thank you po kay Chairman, ano? Dahil sinalo ako ni Chairman. Kung Mhm. wala si Chairman, nako, masyadong nasa mas malalim yung aking yung kinalalagyan na kumunoy. So, ano po ang ipe-present nyo, Brother Joel? Meron kayo share? Tingnan natin mabuti kung ano tong O gusto niyo nang pakinggan yung audio nung nagturo, yung nag-sermon sa peace rally? Gusto niyo Yeah. Sige, Pwede. yeah. Pwede nyo sigurong i-play yon. Tingnan niyo natin kung ano yung mga Kilala mo. sinasabi niya, no? Oo. Ito yung audio lang, audio. So, play ko na ba? Sige, Yeah. play mo na yung audio na yan na napakinggan natin. Ito po yung public information to. Hindi naman to yung parang kinuha natin. So, ipe-play ko na ngayon, Sabihin niyo lang sa akin, thumbs up kung nadidinig niyo yung audio. Okay, ito na. Kakaiba ng partido, magkakaiba pa ng relihiyon at interes. Paano po magagawa yung pagkakaisa? Hindi po mahirap. Itinuro din ng Panginoong Diyos. Nakasulat din po sa Biblia, sa Colossus 3:14. Ito po, higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa ganap na pagkakaisa. Paano po mabubuklod sa pagkakaisa? Kailangan pala ang pagmamahalan. Yan, medyo pause lang tayo at i-dissect natin yan. Yes, Ngayon, bago ang lahat, nung napakinggan ko yan, yung audio lang, hindi ko man nakita nagsasalita, sabi ko, parang kilala ko yun. Kasi noong 1980s, ganyan na yung nadidinig kong yung tono, inflection, sigaw. Sabi ko, yun yung tao na yun. Yan din yung nagsalita nung nung hustisya o iba pa. So, 40 years na lumipas ang panahon, ganun pa rin ang estilo, no? Yeah. So, sana palitan niya na kasi nakakapagod yung salita niya. Medyo hiningal ako. Anyway, opinion ko lang yon, okay? Opinion ko lang. No? Sino ba naman ako? Okay. So, ano ba yung sasabihin niyo? Ito, para kasi hindi mo kamo nakita yung mukha niyan di i-share ko yung mukha. Kasi yan meron ding video yan, brother sa video, ito yan ito yung sa video. Ewan ko kung nakikita nyo ngayon yan. Nakikita nyo ba ngayon yung video? Yeah. Nakikita nyo. Ano raw yan Play lang natin itong video. Tingnan natin. Ang pinakahahangat po nating matamo. At paano yun matatamo? Tuturuan tayo. Hindi lang politiko, kundi lang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na nakasulat sa Biblia. Ano po ang turo ng Biblia para matamo ang pagpapala, ang kabutihan, at ang kaligayahan? Pakinggan nyo, bubuklat po ako ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng Mangawit, 123, 1 at 3.
masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Saan daw po? Gayaan niya ng hamok sa sermon na Oh, tama na siguro 'yon. Kasi alam naman natin yan, doktrina nila yan, no? Maganda daw magkaisa. So nakita mo na mukha niya, no? Yeah, Pati kung kasabi yan sa Benguet. No, ngayon, mm, ito lang yan. Tama lahat yung sinasabi ng ministrong yun. Dahil nakasulat sa Biblia yung ano, maganda talaga, mabuti siya maganda. magkaisa. Totoo Kaya yan. tawagan nila sa bansang Pilipinas, mga Pilipino, magkaisa tayo. Kaya lang may problema doon. Kasi una, binasa niya Biblia, ang hindi makikipagkaisa doon sa sinabi niya, yung Muslim. Yung mga Budista, kung meron mga mabuti sa Pilipinas, yung mga agnostics, yung mga atheist, hindi sasama doon sa sinasabi niya yun. So, hindi mo mapagbubuklod ang buong Pilipinas dahil sa sinabi mo yung bagay na yun, di ba? Magkaisa. Pero nasa Biblia yun. Maganda sa magkakapatid na magkakasama sa pagkakaisa. Pero ang katulad niyan, yung piniplay mong kaduktong no, magkaduktong yan eh, di ba? Halos ano nga yun eh, halos sa ilang oras yun, isang oras at nasa 2 oras yata yung teksto na yun eh, yung leksyon na yun na tinuturo niya eh. So, from Peace Rally, o ito sa bahaging ito, Peace Rally pa ba yan? Religious rally na ngayon yan. Religious na. Di ba? Religious rally na yan. Parang Kaya, pamamahayag na, no? nagiging pinamamahayag mo na yung pananampalataya mo eh. Sinasabi mo na, i-incorporate na ng ministro. Huwag kang magagalit, brother ha. Magkakilala tayo, pero huwag kang magagalit. Yan ang puna. Ito ay talagang puna na nanggagaling sa puso. Mas maganda siguro kasi sabi nyo, pinahayag nyo yan sa buong Pilipinas. At actually, sa mga Pilipino dito sa Amerika, narinig din yan na magkakaroon ng peace rally ang Iglesia ni Cristo. Pag sinabing peace rally, sabi nyo pa, national peace rally. So, pambuong Pilipinas, magkaroon ng kapayapaan ng Pilipinas. Pero ang bandang huli, una, sabi nga nung iba, nagsalita rin yan din nagsasalitang ministro na yan, nagsasabi din niya na yun daw, pinopolitika daw yung impeachment. Hindi ko na ipapalabas yun. Mapapanood nyo yun doon sa ibang mga vlogger, no? Pinopolitika daw yung impeachment. So, meron ka na layunin na parang tinitigil mo yung impeachment nung i-impeach. So, 2 grupo yan eh. Yung isa, i-impeach yung vice presidente. Yung isang grupo, wag i-impeach yung vice presidente. Ang sabi ng iglesia, peace rally para sa kabuuan. Magkapayapaan na tayo. Ang ginawa mo, hindi ka pumunta sa gitna. Pumunta ka dito sa ini-impeach. Pinatitigil mo yung nag-i-impeach. Nag-take ng side. Tumake ka ng side. Paano mo ngayon magkakasunduan yan? Hindi na magkakasunduan yan. Sa makatuwid, ito yan, kapatid na Jeriel. Ang sinabi kanina ni Mr. Sabala, ang sabi niya ay hindi daw nagte-take ng side. Magtatandaan niyo. Pero yung sinabi ng tinexto nitong yung nagtexto na yan, na pangalan niyan ay kilala ko yan, magkasama kami sa templo noon eh. Ano yan? Top brush yan eh. Top brush, okay. Anyway, ang sinabi niya ngayon ay basta magmahalan. Yan sabi niya, binasa niya yung aklat ng Colossus eh. Madali ang wika yan. Magmahalan. Pero teka muna, ilagay sa lugar ang pagmamahalan. Pagka ang isang tao ay mayroong nagawa na labag sa batas, tama, ang pagmamahal natin sa kanya, sumunod ka doon sa tuntunin sa batas. Magpasakop ka, magpaimbestiga ka. Yun ang pagmamahal. Pagka sinabi mong huwag ka magpaimbestiga, hindi pagmamahal yun. You are condoning. Kinukondon mo yung pagkakamali niya. Yeah. Mga kapatid, tatandaan po natin, mahal namin kayo, mga Iglesia ni Cristo. Marami tayong kasama diyang mababait. Di ba? Mga kapatid nating nagsasakripisyo, malayo pa, nangutang pa siguro ng pamasahe, Tarlac, galing Pampanga, Laguna. Ang iba siguro walang maisaing, pero dahil doon sa kanilang pakikipagkaisa, doon sa pinakamamahal nilang chairman na yon, na para bagang ang tinig niya higit pa sa tinig ng Diyos. Para sa kanila, hindi na para sa atin yon. Namasahin ang utang nandoon. Kawawa eh. Di ba?
Pero ang dapat nilang mapansin sana ay ito, ako ba ay dapat kasama rito? Tama ba itong ginagawa namin? Sa pakikipagkaisa ko sa aming tinatawag nating chairman, ito ba ay pakikipagkaisa ko sa Diyos? Pakikipagkaisa ko ba sa ulo ng iglesia? Eh baka ito'y leader na dinadala na kami sa politika. Ang totoo, ang alam ko si chairman naging envoy pa yan eh. Ano ba yung envoy? Part ba yun ng gobyerno o hindi? Bahagi ng gobyerno yon. Oo, Representative ng gobyerno. Ewan ko kung yan pa yung tungkulin niya ngayon. noon, pero talagang obviously hinawakan niya yung tungkulin yon. Mhm. Kaya ang sabi ko siguro ang central office ay punong-puno ng mga OFW na pumipila para humingi ng tulong at saklolo sa Yeah. kanya. Puro nga. Yan ang problema doon sa tinatawag nating block voting. Parang kasing nagkakaroon ng tinatawag na yung sasabihin nila, hindi, pag nagkaisa kami, tapos na yon. Manalo, matalo, wala Ganon kaming sila. pakialam doon. Alam mo, Pero, teka, natin muna sandali yan bago mo ituloy. Ano? Alam mo yung block voting ng Iglesia ni Cristo? Una, sa konstitusyon, ang leader ng anumang relihiyon pwedeng mag-endorso. There is nothing wrong with that. mhm. Alam mo, sabi mo, ang gusto ko na ini-endorso ko alam mo, si Sara Duterte o ini-endorso ko ano ba yan? Si Bongbong Marcos o kung sino man ang gusto niya maging presidente o kung sino man ang gusto niyang ihalal ng iglesia. Pwede siya mag-endorso, pero hindi mo pwedeng ipilit sa miyembro. O pag hindi mo binoto to, matatanggal ka rito. Iyon ang labag sa batas. Okay? Pwedeng mag-endorso, pero imo-monitor mo kung ano iboboto no, ay mali 'yon. O ititiwalag mo pag hindi niya binoto, mali 'yon, no? Bakit sa relihiyon ba na yan, pag nalaman nilang hindi kayo nakipagkaisa, matatanggal kayo? Oo, mawawala ka. Ito, nangyari nga yan. Kasaysayan sa Wawa, Batangas. Oh, Wawa, Batangas. Alam mo, Batanggenyo rin po kasi katayo no? Taga Batangas ang lahi ko. Wawa, Batangas. Alam natin nangyari dyan. Sinarado yung kapilya dyan dahil hindi nagkaisa sa pagboto yung magkakapatid. Kasaysayan nila yan, no? Alam At nyo, mahal yan yung kasaysayan na yan. isa pa nating magiging podcast, yung block voting na yan eh. Yan, Sabi nila, usapan yan, di ba? So, iwasan na muna. Well, alisin natin yung ating usapan muna dyan sa block voting. Balik tayo sa peace. hindi, ang ibig ko sabihin, sa susunod, meron Oo. tayong topic para dyan. Yan. Meron. Pero Gagawin natin. itutuloy muna natin. Tuloy muna natin. Pakinggan kayo pa rin ba natin yung yung ating nag-preach kanina? Pakinggan pa ba natin yung ano niya? At teka muna, siguro mahalaga na yung napakinggan natin yung pagkakaisa. Yun ang mahalaga doon eh. Magkaisa daw tayo mga Pilipino. So maganda yung sinasabi niya. Pagkakaisa. Maganda pakinggan yun. Pero mga kababayang Pilipino, tuklasin natin ano ang pagkakaisa sa Iglesia ni Cristo. Kasi baka magkaiba ng definition. Yung definition ng kaisahan, halimbawa, kung ikaw ay hindi ka Iglesia ni Cristo, sumisigaw ngayon, magkaisa. Di ba? Binasa pa sa Biblia, magkaisa. Gusto ng Diyos, magkaisa. Okay. Maganda. Anong definition mo bilang Pilipino ka? Pag sinabing magkaisa, magkaisa saan? Kaisa saan? Paano mo ma-accomplish yung sinasabing kaisahan na yon? Di ba, kapatid na Erning? Tama. Paano sa palagay mo kung ikaw ay hindi Iglesia ni Cristo? Wag natin yung hindi mo alam sa Iglesia ni Cristo. Ano nasa isip mo pag sinabing magkaisa tayo? Magkaisa tayo. Paano tayo magkakaisa? Yung bang wag nang ipatupad ang batas o ipatupad natin ang batas? Sa ganang akin, dapat ipatupad ang batas. Ayun ang pagkakaisa. Doon tayo magkakaisa. Dahil meron tayong konstitusyon di ba? Tama. So magkaisa tayo mga Pilipino, ipatupad natin batas. Kung may naakusahan man sa kanino man dito na nagtatrabaho dito sa gobyerno, yun nga, yung mga binanggit sa konstitusyon, may naakusahan, let us let the wheel of justice roll. Di ba? Kailangan yun So, magkaisa tayo dyan, mga kapatid. O panoorin natin kung paano i-charge nitong mga itong vice presidente. At panoorin ninyo kung paano siya magtatanggol. Di ba? Magkaisa tayo doon. Ay, ang ganda no, magkakaisa tayo. Pero hindi po yun, kapatid na Erning.
ang laman ng utak natin pag sinabi nating pagkakaisa? Oo, iba. Sa amin, makinig kayo sapagkat kami po, hindi lamang vlogger dito, mga dati kaming ministro ng Iglesia ni Cristo. Ako, 36 years ang ginugol ko dyan sa ministeryong yan. Itinuturo ko yung pagkakaisang yan. Lilinawin natin yung binasa noong ministro na yon. Ayoko nang banggitin ng pangalan niya kasi baka kumalat pa, malaman pa. For safety na lang niya. Alam na naman ng mga publiko yung mukha niya at maraming nakakaalam ng pangalan niya pero hindi naman gagaling sa akin. No. Yan ay itinuturo din natin, kapatid na Erning. Ilang taong kang ministro? Ako ay 24 anyos, 24 years as an active minister. Tapos ako'y pumunta sa Amerika at ngayon inalisan ako ng karapatan. So, ministro kayo doon for 24 years. Ako po, 24 years. umabot ako kasi medyo nung kayo ay parang nagretiro na, nandiyan na tayo, magkasama tayo dyan. Ako'y nandun pa sa ministeryo. Kaya umabot naman ako ng 36 years. 36 years doon sa aking pagka-ministro. Pero ipaliliwanag namin sa inyo kung saan nanggagaling yung salitang magkaisa. Paano na-achieve ng Iglesia ni Cristo ang pagkakaisa? Maganda yan. Kasi, sabi nga ini-o-offer nila di ba? Sa buong Pilipinas o sa sambayanang Pilipino. Mga kababayan, yan ang salita nila. Magkaisa tayo. Hindi ang sasabihin, hindi tayo tuturuan ng mga politiko. Tuturuan tayo ng Diyos. Sabi niya. Yan ang sabi niya. Napakaganda po lang. Talaga naman. Tapos nagbasa siya. Uy, napakaganda. Pero pag itinuloy nyo ang laman ng isipan nung nagtuturo na yun din ang dating laman ng isipan namin, papakita namin sa inyo kung ano ang kaisahan na itinuturo ng Iglesia. Paano na-achieve ang kaisahan? Ano po? Sige nga. O, Pakita ayan. natin. Tingnan natin ito. Paano na-achieve ang kaisahan? Ha? So, alamin natin. Ito, i-share ko po sa inyo ito. Ito po ay sa wikang English natin babasahin. Sa wikang English. Kasi English po itong fundamental doctrine na nasa akin. Hindi ko makita yung aking Tagalog na pang-Bible study nila. Ito yung itinuturo sa mga miyembro. Bago ka maging miyembro ng Iglesia ni Cristo, kailangang sampalatayanan mo to, tiyakin mong nasa puso mo to, ito nasa isip mo, ito ang gagawin mo. O ito tingnan natin O yan. Nababasa po ba ninyo? Ayan. Nakikita po ba ninyo, kapatid na Yeah. Okay, yeah. Ayan. O ayan. Tignan natin ngayon yan. Di ba? Maganda tignan yan Ayan, makikita nyo, may conclusion sila dyan. Basahin ko nga muna doon sa conclusion. Ito po pandoktrina. Ito ay sa lesson number 25 nila. Ayan, I guess that's lesson number 25 Ayan, lesson number 25. It's about unity. About unity. Sa page, po yan? 130. Nung kanilang pandoktrina or yung kanilang fundamental beliefs. Sabi niya sa conclusion, therefore, even in the exercise of suffrage, pag sinabing suffrage, yan? Election yan di ba? Para may kinalaman sa election yan, wording suffrage, we remain united because the command is to be of the same or one judgment. So that's a commandment to them. One judgment lang tayo. Voting is an expression of judgment. And thus we should be one in voting. Kaya nagkakaisa daw sila, meron silang block voting. Hence, individual members of the Church of Christ or Iglesia ni Cristo do not select their own candidates. Nako, hindi ka pwedeng pumili ng kandidato mo. Okay? So, that freedom is gone. That freedom that you will choose what party you want to be is gone if you want to become an Iglesia ni Cristo. Ayan. During election time, because this destroys the unity of the church. Kaya yung pagboto sa mga politiko, nakakasira yan sa kaisaan ng Iglesia. So, yun ang tingin ng Iglesia doon sa election na yan. Nakakasira sa Iglesia pag hindi nakipagkaisa yung member. O ito mo. Question. Henry, can you read it? Para hindi ako lang nagsasalita.
Okay, question. Didinig niyo ba ako? Okay. Yeah. Yeah. For the church to be united and one in judgment, who should give the decision? O, ayan na. Who should give the decision? Tingnan Yeah. natin. How was unity preserved in the first century Church of Christ? Mhm. Ito yung sagot. Therefore, I judge based on Acts 15 verse 19. Mhm. Note, only one, ibig sabihin nun, only one person gave the decision. Mhm. The overall administrator of the church. Ang tawag din natin ngayon yan, chairman. Chairman. Mm. Ito, babasahin ko pa ba yung susunod? Okay, basahin natin yung susunod. Okay. So, susunod na tanong. Question. Does this mean that the judgment made by the executive minister, aka chairman, for the whole church to follow is just his personal decision? Mhm. Sagot. The decision is inspired by the Holy Spirit based on Acts 15 verse 28. O ito naman yung kanilang dito, follow up. Who was the executive minister at that time? Sabihin nung time ng mga apostol. Mhm. Sagot dito, Apostle James. Yeah. Acts 15:13. So, Ayan. sa binasa ng kapatid ni Hen, at ninyo, mga kaibigan namin, only one gave the decision. Only one gave the decision. So, sa mga iglesia ni Cristo, para magkaisa, kailangan isa lang ang magdidesisyon. Okay? So, yan ang kanilang form of governing. Yan ang nasa isip nila na paraan para maging kapayapaan, isa lang ang magdidesisyon. Okay? Isa lang ang magdidesisyon. Kaya, meron din silang sinasabing ganito eh. No? Tingnan natin, hanapin natin ito kung nandito, kung nailagay ko dito. No? Tingnan natin, no? Kaya, yan, nabasa na natin yan, ano? Nabasa na natin yan, yung inopen kong yan, no? So, titignan naman natin dito sa, ewan ko kung ito yun. Ito nga yata yun. Tingnan natin ito, kung mailapalabas natin. Oh, ito. Ayan, meron sila niyan. Obey, never complain. Yan ang motto nila. Oh, kaya kailangan mga kababayang Pilipino, mga kaibigan natin, ano, maintindihan niyo yung sinabi ng ministro. Brother Jeriel, baka naman sabi dyan, obey and never complain against God. I obey and never complain to God. Baka naman ganun yan. Tingnan natin, hanapin natin kung baka nga ganun yan, ano? Pero ito, meron pa tayo isang makikita, ano? I-google natin ito. Tingnan natin. Okay. 10 Commandments of the Iglesia ni Cristo. Hanapin natin. Kompleto naman sila eh. Di ba? Kompleto sila eh. Tingnan natin itong isang to. Kung mababasa ninyo itong isang to. Ina-upload pa lang po. Pasensya na kayo. Hindi po masyadong ano eh. Ayan, nababasa po ba ninyo? Ay, nawala. Ito, tingnan natin. Kasi maganda rin na magkaroon kayo ng idea tungkol dito, no? Ayun, nasaan ba yun? Nasaan ba? Hindi ito, hindi ito. Hindi po yan yun eh. Sandali ha, hanapin natin ng konti. Ito, ayun, pumunta na eh, nawawala eh. Mukhang ayaw ipakita sa atin itong ating computer ha. Di ba? Hindi ko na ihanda ito eh. Pero maganda kasi nababasa ng mga tagapakinig. Show image. Tingnan natin yung image. Ito. Pasensya na kayo, no? Hindi ito. Iglesia ni Cristo, hindi yan. Nawawala eh. Mabagal. But anyway, kasi nga nagtanong si Ka Henry, hindi po kasama ito doon sa aking no? Nagtatanong po ating kapatid kung ano yon. So maganda siguro anuhin natin, no? Na makita nating mabuti ito. Ito. Tignan natin, no?
Kasi obey, never complain. Bakit ba doon pumupunta? Dali, dito na lang tayo. Ayan na lang. Ayun, nababasa ba ninyo? Yeah. Yung ikasampu? O yan, ano yung nasa ikasampu? Pakibasa nga po, kapatid na. Huwag lalaban sa pamamahala. Ayun! So, wag kang lalaban. So, obey, never complain. Di ba? Wag kang lalaban. Yan ang isa sa yung kanilang sinasampalatayanan yan. So, sa makatwid, kanina, nakita natin kanina kung ano yung ibig sabihin ng yung Alam ano niyo na kung saan ko nakikita yung slogan na yan na ini-implement yan? Mm. North Korea. Yeah. Hindi, kasi yun nga, pag tinignan mo yung kanilang sistema, di ba? Yung kanilang sistema, meron lang isang tagapagpasya. Ibig sabihin, there is only one who will make decision. Okay? Okay, tanungin natin ngayon. Ito. Nakikita nyo pa rin ba itong sinishare ko? Oh, yeah. Ayan. Google tayo ngayon. Google. Yan, maganda yung Google di ba? Ewan ko bakit napakahusay ng umimbento nito. Ito tanong natin, meron na pala ako. What type of government is it that there is only one decision maker? Ayan. Para malaman nyo kung anong klaseng gobyerno yung nasa isip ng mga Iglesia ni Cristo pag sinabi nilang, magkaisa tayo. Isa lang magpapasya para tayo magkaisa. Ito yan. Ayun, ano po nakasulat? Galing po yan sa Central Intelligence Agency ng United States, sa CIA.gov. Ano po nakalagay? Sige nga, pakibasa, kapatid na yan. Ano ba yan? Baka ako lang nakakakita. Sabi rito dictatorship, a form of government in which a ruler or small clique wield absolute power, not restricted by constitution or laws. Ang totoo, sa mga bansa na merong dictatorship, wala kang constitution. Walang constitution. Binasura na yung constitution. Siguro dati Hindi meron. pa yan yung isinisigaw nilang kapayapaan. Wag na nating tagilan na yung constitution. Abala lang yan Nakita nyo? So, dyan sila nang gagaling. Yan ang naging pananampalataya ko mula ako bata. Buti na lang nawala ako dyan sa ganyang uri ng pagkakilala. Yan din ang pananampalataya mo, kapatid na Henry, mula nung pinanganak ng bata. Lahat tayo. Yeah. Tayong lahat, di ba? Kaya ang isinusulong nila, kung inyong pag-aaralan, diktatorya. Kaya tignan nyo kung magsalita yung ministro. Kala mo parang, sino ba yung ganun magsalita? Meron ganun Isa pang word dyan sa dictatorship ay totalitarianism. Yan. Thank you po, Brother Erning. Totalitarianism. Ang hirap. Hindi nga, kaya nga kasi, sabi kaya totalitarianism yan. Totalitarianism. Absolute ang power niyan. Yan. Walang pwedeng mag-question. Hindi pwedeng question niya. Sumunod ka lang and never complain. Ayan. Restrict ang konstitusyon sa kanya at sa batas. Yeah. Doon sa pandoktrina kanina, yung binasa natin, kapatid na Jeriel, kapatid na Henry, ang sabi, walang karapatan para matupad yung kaisahan, walang karapatang mamili yung miyembro ng kanyang partido o ng politiko na kanyang gustong iboto. Yeah. So ano nawawala doon? Inaalisan ng karapatan ni chairman ang lahat ng kanyang mga miyembro ng human rights, yung karapatan nila, yung right of suffrage na wala na sa kanila para lang matupad yung kaisahan. Anong tawag doon? Coercive unity. Sapilitang pagkakaisa. Pero alam niyo noon, bilib ako din sa doktrina na yan. Talaga namang isa ako sa mga pwede yun ako i-consider na isang zealot or staunch defender ng ating pananampalataya na especially yung kaisahan sa pagboto. Talagang ako dyan, solid ako dyan. Pag sinabi ng chairman, ito ang mga iboboto natin. Walang tanong-tanong. Punta dun sa voting booth. Di ba mano-mano lang tayo nung
panahon. Pero ngayon, ano? Electronic Electronic voting machines, EVM. EVM. Ewan ko sa Pilipinas kung meron ng Tama. mga EVMs o dito lang sa Amerika. Kasi Merong meron, EVM sa ron. meron na rin ng EVMs, electronic voting machines. Alam Meron. niyo, ang problema ko sa electronic voting machines, O pwede EVM. ma-hack yan eh, no? Kaya Ma- parang mas maganda pa rin yung ano, yung paper ballots. Yeah. Di ba ilalagyan pa ng ink yung ano mo, yung Yung kuko? kuko. So para ang only way na maalis mo yung ink na yun, tatanggalin mo yung kuko mo eh. So wala naman sigurong gustong gumawa no. Anyway, mabalik tayo dun sa sabi nyo Tama nga, na teka mo na, sabi nga, maganda yung sinasabi mong electronic voting machine eh, di ba? Yung electronic voting machine talaga, una, may mga flow yan. Mabilis nga, Hmm. pero may mga flow, pwedeng madaya, di ba? Yeah. At ikatawa, marami kasing mga EVMs na hindi talaga nakakabuti sa tao. Masama. Ano electronic yan? voting machines ha. O, halimbawa, bukod dyan sa electronic voting machines na yan, yung Oh. electric vehicle mandate, Ayoko nun. meron sila Ayaw mga ko mandate. Hindi ako approve doon. Pero pang isa, yung effective vaccine mandate. Ayun, isa pa yun. Di ba? Hindi mo alam kung ano yung Okay. hindi mo alam kung ano yung injection sa iyo eh. Exactly. Baka Pati yung mamaya mga games na yan, minsan, ano yan eh, nakakapirwisyo sa buhay ng isang tao, yung mga ganyang mandate, di ba? yeah, Kaya, Monday. yung mga mandate ng ng tao, ng isang click, doon sa North Korea, brother, talagang isa lang nagma-mandate doon, di ba? Isang Pero alam nyo, meron din silang botohan. Pero a day before, alam mo na kung sino mananalo. parang ganun din di ba? Alam mo kung sino panalo, kunyari may botohan pa kung sino magiging pinuno eh. Pero actually, yung din naman na manalo, the same apelyido, di ba? Sabi nga, Parang ano yan, parang yung kaharian ni David, anak niya, tapos yung apo. Ay, di ba ganun din sa North Korea? Oo, yan, sa North Ganun Korea. din. Yung lolo, yung anak, yung Si apo. Kim Il-sung, ang Ngayon, naging ang tagapagmana niya, si Kim, ano ba yun? Kim Dae-jung? Kim Jong-un. Hindi, yung ngayon, Kim Jong-un. Tas yung pumalit, yung latest ngayon, Kim Jong-il. Si Kim Jong-il. Kim, parang ganun nga. Basta ang apelido nila, Kim. Oo. Alam niyo mga kapatid na Henry, kapatid na Jeriel. Yung yung kaibigan natin nagsalita doon sa nagte-texto. Pwede ba nating i-play uli yun, kapatid na Henry? At may katulad yan. Ewan ko, baka tinularan niya itong aking i-play mamaya. Sige. Pakinggan Mas nga maganda natin kung ang may, sistema. mas gusto niya yung may video, yung kay Brother Jeriel yung lang may texto video. niya talaga, yung... Kasi audio lang yun sa akin eh. Kasi itong akin, ito bago natin i-play, no? Pag sinabing peace, national rally for peace, ano po? Dapat mahinahon ka. Hindi, katulad ng sinabi ng kapatid na Henry kanina, bata pa siya, ganun ang tinig, hanggang ngayon, 40 years after, ganun pa rin eh. Sino kaya ang nagiging idol nito at nagiging katulad? Pakinggan nga natin yan. Pero ito, tawag natin dito positive feedback or positive criticism. No? Ito, payo lang natin doon sa itong nagsasalita. Yeah. Kung pwede lang, Nakakaakit talaga yan. pakibago Dapat na lang yung pahinahon. style mo kasi old style na yan eh. Yeah. Ang sakit sa tenga, nakakapagod. Nung napakinggan ko ngayon, napainom ako ng 3 bote ng bottled water eh. Kasi hingal na hingal ako, hinahabol ko yung ano niya, yung bawat inflection na pag... Yeah. Yung Ang modulation. taas eh. Tapos bababang bigla. At parang ano eh. Sige nga. Para ako pakinggan nasa natin. emergency yung parang alam niyo yung mga nagtatrabaho sa EMS, talagang Oo. yung hindi niyo mahabol yung hininga niya. So, yun lang ang Hininga. payo natin. Sana. Kung pwede lang naman baguhin yung style para mas makaakit. Tsaka wag na yung sasabihan mo yung mga hindi kami bobo. Sabay-sabay tayo. Oo. May katulad yan. Tingnan natin. Sige nga, pakinggan natin. At tingnan natin ito pakinggan na natin siya ulit. Nakahangad po nating mata mo. At paano yun matatamo? Tuturuan tayo. Hindi lang politiko, kundi lang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na nakasulat sa Biblia. Ano po ang turo ng Biblia para matamo ang pagpapala, ang kabutihan, at ang kaligayahan? Pakinggan nyo, bubuklat po ako ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng Mangawit, 133, 1 at 3. Masdan ninyo,
na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Saan daw po? Gayaan niya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala sa makatwid bagay, ang buhay na magpakailanman. Ano po ang turo ng Biblia? Saan yung bobo? Yeah. Ang sabi po ng Panginoong Diyos, pagkabuti at pagkaligaya sa makatwid. Ito, mabuti sa Diyos. Kung minamasama ito ng ibang mga tao, sa Diyos, mabuti po ito. Ano po? Ayan. Ano kaya yung mabuting sinasabi niya? Hindi ko maintindihan yun eh. Ano yung mabuti sa Mabuti sa yung Diyos? kaisa. Mabuti yung Ay, yung pagkakaisa. kaisahan. Okay. Oo. So, Talaga, no question ano ba about that. nagsasabing masama yung pagkakaisa eh? Wala nagsasabi sa atin. Interpretasyon nila ng pagkakaisa, yun ang hindi mabuti. Bakit? Isa lang magdidesisyon eh. Mawawalan ako ng karapatan na para sa sarili kong kalayaan mawawala. O, di ba? Yeah, pero ito nga pala, tong video na to, public to, no? So, hindi na natin mape-play, pero meron siyang ginamit na parang passage sa Biblia na parang ganito yung pinaka-synopsis, ano, na nagtanong daw yung mga Pariseyo, mga skriba sa Panginoon. Sabi, ito yung isang babae na makasalanan, si Maria Magdalena, na huli namin na nangangalon niya. So, ano ba ang gagawin natin ayon sa batas ni Moises? Kailangan patayin to. So ngayon, ang sabi nito nagtuturong ministro, alam niya na tinitrick lang ang Panginoon, di ba? Kasi baka magsabi siya na, dapat hindi patayin yan dahil magagalit sa kanya yung mga Hudyo. Pag sinabi niya namang, magagalit sa kanya yung mga Pariseo. Ngayon, pag sinabi niyang, ano na yan? Dapat sundin yung kautusan ni Moises. So anyway, tricky yung mga Pariseo. Typical na Pariseo, no, na tinitrick lagi ang Panginoon. Ngayon, ang sabi niya, parang lumalabas doon sa sagot ng Panginoon na, sige, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang kumuha ng bato at batuhin niyo yung tao na yan. So ngayon, ini-equate niya ngayon yung mga talata na yon sa Biblia na, kung kayo wala kayong kasalanan, di kayo unang mag-impeach, parang gano'n, no? Kaya parang, ang layo naman nun. Actually, no, may napanood ako mga vloggers na napuna rin yun, na hindi sila mga, masasabi nating bihasa sa kasulatan, ano? Pero sabi nila, uy, yung salita ng Diyos, wag mong imimix dito sa politics nyo. Kasi ang layo nun. Tama nga naman, ano? Yeah. Ginamit niya pa naawa tuloy ako kay Maria Magdalena. Ginamit pa siyang example para sabihin na wag niyo nang impeach si VP Sara. Si Magdalena nga nakalusot hindi na siya kumbaga sa natin hindi na siya nakaranas ng capital punishment . Si VP Sara pa. Parang ang layo, no? So parang ilang malayo. Alam mo, pag in-analyze mo yon, yan ang tinatawag na fallacy. Trickery. Diba? Fallacy yan. Kung pakikinggan mo, parang tama. Pero pag siniyasat mo, ang laki ng mali. Bakit? Kung halimbawa, sabihin natin yun. Kung sino walang kasalanan sa inyo, siya ang unang pumukol ng bato. Sige. Ano ibig sabihin mo? Sige. Hatulan niyo. Kung wala kayong kasalanan, humatol kayo. Sige. Alam mo kung gaano kalalim yon? Para mong sinasabing, kaya yung mga nagsusulong ng impeachment, kung wala kayong kasalanan, kayo ang unang magsulong ng impeachment. Parang ganun. Paano kayo yan? Hindi na natin kailangan yung mga judges. Siguro hindi. Siguro i-repeal na lang yung Constitution, sabihin, Constitution out the window. Wala nang Constitution. Alisin na lang yun. Yun na nga gusto lang. Di ba? Sabi nga, yung tinatawag na dictatorship, hindi ka masasaklaw ng anumang konstitusyon o ng anumang batas. Ayan. Yun . Katulad nga nung binasa natin nung una, na ang paniniwala ng iglesia, tungkol sa mga kandidato, sa mga sa politika, wala ka ng karapatan sa politika. Kung ikaw talagang sasampalataya dito, wala kang karapatang mamili ng kandidato mo. Yeah. Alam nyo,
bukod sa na-disappoint ako dun sa estilo nitong taon to na nakakapagod talaga. Mas na-disappoint ako dun sa ginamit niyang example sa justification niya, no? Mhm. Na Yeah. wag nang impeach si Sarah kasi ito sabi sa Biblia, ang unang ang walang kasalanan siya unang pumukol ng bato. Mhm. So kahit sinong makarinig niya parang um Mr. Kung ano man ang pangalan mo, ang layo naman ng ano mo, ng analogy mo. Yeah. Sana man lang naghanap ka ng medyo malapit-lapit, no? Brother Brad, hindi ba pinagsigawan niya na, hindi kami bobo? Oh, yeah. Oo Daw nga siya pala, bobo. no? Agree kami doon. Hindi ka nga bobo, pero hindi mo ginamit yung common sense. No? Yeah. Common sense is, anong relationship nung impeachment kay Maria Magdalena? You know? Mhm. Ang layo. Exactly. Ang layo nun. So, disappointed ako talaga. I mean, okay na sana eh. 'Di ba? Parang gusto ng kapayapaan. Okay, good. Halimbawa, ako siguro kung ang pinagrally nila is bawa, sinisikil yung kalayaan nila, no? Sabi ng gobyerno, simula sa taon na to, pinagbabawal na namin ang pagdalo nyo sa mga kapilya nyo. Ayan, mag-rally kayo, 'di ba? Mhm. 'Di ba? Dahil sa sinisikil ang inyong karapatan or kung ano man na bagay na tingin nyo ay grievance sa gobyerno. Pero pipigilin yung impeachment kay VP Sara, parang anong objective talaga? Yun ang medyo yun ang anyway, nabanggit lang natin at medyo umabot tayo ng 2 oras palay ko. Siguro mag-hard stop na tayo sa in 10 minutes po. Tapos tutuloy natin to next week. I mean, Yeah. 2 hours, medyo parang ang bilis ng oras, Hindi, maganda kasi itong pag-usapan Maganda eh. yung topic, oh. Alam mo, ito pa, dugtong natin to, no, sa talata ng Biblia. Kasi sinasabi ng iglesia, wala ka ng karapatan, wala ka ng freedom. Yun ang isang freedom na aalisin sa iyo, freedom to choose who you want to vote for. So yung freedom na yon. Kasi isa lang magpapasya diyan, hindi ikaw, ako lang. Yun niya, yung totalitarian leader nila, no. Ngayon, alam mo kung gaano kasama yun. Kasi sabi nila, ito gusto ng Diyos. Ito gusto ng Diyos. Alam mo, sabi nga yung leksyon natin sa linggo at Sabado at Linggo, no? Yan, nandiyon yan eh. Kung ano yung ibig sabihin ng Biblia at saka yung ibig sabihin ng preacher. Kung magkaiba yung ibig sabihin ng Biblia doon sa ibig sabihin itong nagtuturo, meron pong terminong ginagamit yan. Malalaman ninyo yan sa Sabado at saka sa Linggo. Ngayon, ano nawawala kapag nawalan ng karapatan ang mga mamamayan? Pag nawalan ka ng freedom, nakikita niyo po ba yung sinishare ko? Yeah. Ayan, Biblia po ito, no? Ito po, ilalagay ko sa kulay, merong kulay asul. Ewan ko yan, nakikita nyo ba yan? Diyan na lang tayo sa may asul. Yung 17 lang. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is what? Ano po nakasulat? Freedom. Freedom. So, kung saan nandun ang Espiritu ng Diyos, nandun ang freedom, nandun ang liberty, nandun ang kalayaan. Kaya alam nyo itong America, in God we trust. Sabi nga, yung motto ng Amerika, di ba? May motto Amerika, in God we trust. Meron pa silang isang motto eh. Give me death. Ganun ba yun, kapatid na Henry? Give me liberty. Di ba? Or give me what? Death. Death. Ayan, di ba? Wala po kayong sound, kapatid na Henry. Nakamute si kapatid na Henry. Sorry po, yeah, tama po yung sinabi niyo, no? Give me liberty or give me death. Yeah. Ako pipiliin ko lang, give me liberty or give me liberty. Yeah. Ayoko ng death eh. Ibig sabihin, sa Amerikano, sa mga Ayun, matatapang yung mga natin, yung mga ayaw tinatawag nila natin. na mawala ang freedom. Yeah. Kasi wala ang espiritu ng Diyos pag wala ang freedom. Ang totoo, no? Tinaya nila ang buhay nila Mhm.
para makamit yung tinatawag na freedom. Freedom. Yeah. Freedom mula kay King George, kung anumang pang-ilan mang King George yon, di ba? Na pinain nila yung buhay nila. Yeah. Kaya ngayon tayo, meron tayong tinatawag na Bill of Rights dahil sa kanila. Di ba? So ngayon, yung tinasabi nyo nga yung freedom, maraming freedom, di ba? Yung freedom to choose, Yeah. freedom to Actually, select. kaya bigay ng Diyos yan eh. Freedom is a God-given gift. No one shall infringe it. Eh hindi, yung pagkakaisa, parang inaalisan mo na, para magkatayang kaisahan, alisin na natin yung freedom. Alisin na natin yung constitution. Isa na lang magpapasya. Wala na yung karapatan mo. Ito na lang, pasakop ka dito. Sabi nga obey this man. Huwag kang lalaban dito sa pamamalang ito. Obey and never complain. Huwag ka na magko-complain. Ayun. Parang sinasabi ganito Pag sinabi namin, electric vehicle mandate, susunod ka kahit ayaw mo. O ito pa, bigyan kita ng isang halimbawa. Merong ministro, hindi ko nasasabihin pangalan mo, pumunta ka doon sa Italy, nakita tayo ron. Sabi nga medyo meron ding rango-rango yan yung taong yan. Ano yan? Top brass din, top brass. Top brass. Pinuntahan yung mga nando sa Italy, nando sa Roma. Alam mo ang sinasabi, sinisigaw? Sino sa inyo sa pamamahala? Ayan. Yung sagot, nagtaasan ng kamay yung mga ministro, nagtayo. Parang parang ganun nagtaasan ng kamay. O pagkatapos, sasabi niya, tandaan niyo, pag sinabi ng pamamahalang pula, kahit puti pa yan, pula na yan. Naku po. Pero alam niyo noon, approve sa atin yan. No questions asked. Masaya si Carning, di ba? Oo tayo doon. Yeah. Pag sinabing pula, kahit puti, pula pa rin yan. Oh, yeah. Agree tayo dyan. Until nakalaya tayo doon sa kaisipan na yun. Yan. Salamat po. Kasi taglay na natin ang Espiritu ng Panginoon. Oo, Pagka hindi mo taglay, ang Espiritu ng Panginoon, wala kang freedom. Kaya dyan sa Iglesia ni Cristo, harapin natin ang totoo, wala tayong freedom dyan Kailangan iugnay mo, humingi ka ng pahintulot, kailangan ay pag nagkamali ka nga, magsasalaysay ka pa Inaatake nila yung simbahang Katoliko na bakit ang wika, nagkasala kayo sa Diyos, kay Maria kayo humingi ng tawad, o kayo ay nagdadasal sa iba't ibang mga santo, at santita at santito. Bakit naman sa Iglesia ni Cristo, pagka ikaw ay nagkamali o nagkasala, ay magsasalaysay ka. Written naman yon, naka-address doon kay chairman. Ako po si ganito, ako himingi ng tawad. Hindi ba't confession din yon? Akala ko ba sa Diyos ka nagkasala? Ako tingin ko po yung kaisipan na yan, yung tinaituro sa atin at pinaniwala natin, yung toxin. makipagkaisa, sumunod, huwag mag-complain. Napakapanganib ng ng ganyang masasabi nating ideolohiya. Sa iba, pananampalataya yan Pero ngayon, sa atin ngayon, ideology. outside looking, Outside na yan. Ano yan ideology yan Yan nga ang isinusulong nila. Kaya ang sabi ng isang vlogger, ito po ang isang matinding banta sa ating bansa, itong mga Iglesia ni Cristo. Sabi ng vlogger, kino-quote ko lang, hindi naman siguro, sabi ko nga, hindi naman siguro napakalaking banta ng Iglesia sa una, sapagkat ang buong Pilipinas na merong 119 plus million population sa Pilipinas, ang 87.8% ng 119 something million ay mga Katoliko. Tapos sa sumunod yung Muslim. Yung Muslim po yata ay nasa 7 point something percent ng populasyon ng Pilipinas. Pagkatapos ang pangatlo doon yung Iglesia ni Cristo na 2 point something or less than. Actually yun yung alam lang nung mga nagbibigay ng numero na yan. Pero marami pa dyan, yung mga lamig, umalis na walang paalam, yung tumransfer, ayaw na doon sa kanilang religion. Nakakount pa rin yun. Yung iba nga patay na, nakatala pa rin yun. Di ba? So napakaganda ho ng ating naging usapan. At hindi pa ho tayo tapos. Tutuloy ho natin to next week. Ano po?
Kaya medyo umabot po tayo ng 2 hours ngayon. Napasarap ang ating kwentuhan. At hopefully yung mga nakinig sa atin ay natuto kahit konti. No? At tutuloy natin to next week. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Meron po tayong talagang avid listener. No? So, kukumustahin lang natin yung ating avid listener na taga Down Under. Down Under. Yan. Yeah, At yeah. ano yun, isa sa mga biggest natin At saka yung sumusulat sa fans atin, ika nga. Africa, yung taga-African sumusulat sa atin na he's from Africa, I think he sent us an email or I think he texted Brother Erning. Yeah. And we are actually, I know it's not in English today, but it's concentrated on what's going on in the Far East or in the Philippine Islands. Yun lang po, Yan. mga kaibigan. Okay, maraming salamat po. Good night po sa lahat at Manalangin muna tayo. closing prayer po. Our merciful and loving Father Yahuwah, thank you so much for all of these instructions that we have received. We love our fellow men. We love our former brothers and sisters in faith, the members of the Iglesia, and those ministers who were preaching your words. We are praying to you, Father, that they be guided by your Spirit, by teaching what you want people to understand and believe. Father, may all of the leaders of every country, every president, every king, every prime minister, and their helpers, those who are working with every government that you have established, Father, that they may continue to have peace with one another for the benefit of people under their care. Forgive us, Father, of all the many shortcomings that we have done, and may you continue to bless us and make us worthy before you. And we pray for every religious leader. We're not angry with anybody. We are just trying to reason out with them. So hopefully that they will understand what we have understood, and they will continue to make changes for the betterment of the souls that they are caring for. We firmly believe, Father, that you have heard our pleadings. You have forgiven us of the sins that we have done. All of this we are asking in the name of your Son, our Lord and Redeemer, Yahushua HaMashiach. Amen. Okay. Good night po, good everyone. night. Good Thanks. Good night, everyone. Good night. See you again next week. See ya. Okay. I'll see you tomorrow, Brother Henry. Yes, that's right. Okay, bye. Bye.